Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 90309. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naramdaman ni Francis ang sandaling nawala ang kanyang spiritual flesh snow jade lotus root doppelganger. Hushua. Isang bola ng kadiliman ang lumundag at lumiko kung saan man ito mapunta sa impyerno. Ang Nine Darkness Demonic Lord ay tumutok at nakumpirma na ito ang totoong Francis na nakaupo sa kakaibang karwahe na iyon, at ang itim na demonyong apoy sa paligid ng kanyang katawan ay agad na lumakas. Junior, hindi maiiwasan ang pagkamatay mo. Ano ang silbi ng paglilinang sa huling sandali? Ang Nine Darkness Demonic Lord ay umungal habang ang Mystic Light Sacred Power sa loob ng kanyang katawan ay tumalsik. Ang Magnificent Power of the Demonic daw ay bumagsak na parang tsunami. Ang naglalagablab na karwahe ay parang bangkang umuuga sa mga alon na malapit ng tumaob anumang oras. Ang maliit na pasang magnanakaw ay agad na tumalon sa Misty Spatial World. Mukhang hindi pa rin sapat. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at bahagyang nadismaya. Mayroon pa ring hadlang sa tuktok na yugto ng ikalimang antas ng Sacred Lightning Body. Marahil ay dahil ang Sacred Lightning Body ay naging mas malakas sa maikling panahon at hindi nakakaipon ng sapat na kapangyarihan. Siya ay patuloy na gumamit ng isang bungkos ng mga mapagkukunan na nagpapataas ng kanyang lakas sa katawan, na nabawasan ng husto ang mga epekto nito. Hindi siya magkakaroon ng tagumpay maliban kung gumamit siya ng ilang mahalagang mapagkukunan tulad ng 100 Origin Sacred Honey. Gayunpaman, naplano na ni Francis kung paano niya gagamitin ang 100 Origin Sacred Honey, at kahit nakunin niya ito ngayon, hindi malamang na ang kanyang Sacred Lightning Body ay makakalusot sa ika-6 na antas sa isang iglap. Kung hindi, wala siyang pagkakataong manalo laban sa munting mundo ng sagradong Panginoon. Tumayo si Francis at inilagay ang nagninangas na kalisyo sa kanyang Misty Spatial World. Sa wakas sumuko na. Ang Nine Darkness Demonic Lord ay may paghamak sa kanyang mga mata. Para siyang demonyo mula sa impyerno, at ang kanyang aura ay kumakalat sa bawat direksyon. Naging solemn na ang ekspresyon ni Francis nang ilabas niya ang kanyang Scarlet Lightning Wings at i-circulate ang kanyang Sacred Lightning Body. Umatras siya at nagpadala ng nagliliyab na pulang suntok. Sagradong kidlat na nangingibabaw sa mga kamao. Dumadagandong ang malalaking nagninangas na kamao patungo sa Nine Darkness Demonic Lord. Kasabay nito, ang puting liwanag ay kumislap mula sa Misty Spatial World. Weng-weng. Ilang daang makamandag na aura ang lumipad palabas. Lahat sila ay Vikings, at 4 sa kanila ay makulay na bee emperors. Napakaraming 5 poison distinct bees. Ang Nine Darkness Demonic Lord ay nagulat nang ang demonyong liwanag sa paligid niya ay pumuno sa hangin at tinakpan ang lahat sa loob ng 1,000 milya. Ang kanyang munting mundo ng kadiliman ay bumaba. Boom! Boom! Ang Sacred Lightning Dominating Fists ay dumaong sa itim na apoy ng Nine Darkness Demonic Lord at nagdulot lamang ng ilang ripples bago nahati, tulad ng papel na lumapag sa apoy. Para sa 5 poison distinct bees, nagsimula silang bumagal sa ilalim ng pagpigil ng Nine Darkness Demonic Lord's Little World at naging hindi gaanong maliksi. Dahil ang pagkakaiba ay masyadong malaki, ang lahat ng mga Vikings ay ganap na napigilan. Pumutok, malumanay na sabi ni Francis. Boom! 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 Ilang daang makamandag na bubuyog ang nasira sa sarili. Kahit ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay hindi maglalakas loob na dumaan dito ng direkta. Kasabay nito, ang kaliwang mata ni Francis ay kumikinang na may banal na layunin, at higit sa 1,500 simbolo ng God Tribulation Lightning ang kumikinang sa kanyang kaluluwa. Ang banal na layuning ito ay naging isang sibat ng lilang kidlat na bumaril patungo sa siyam na kadiliman ng demonic na Panginoon. Ignorante. Hindi napigilan ng Nine Darkness Demonic Lord na mapangiti. Nahulog na siya rito, kaya naghanda siya. Ang pag-atake ng kaluluwa ni Francis ay malapit sa antas ng isang Sacred Lord, at dahil sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning na nakapaloob sa loob kahit na ang Sacred Lords ay mahihirapan ito. Hu! Ang Nine Darkness Demonic Lord's Little World ay naglabas ng mga bola ng itim na ambon. Shoo!
Ang pagsupil sa mga batas ng Little World ay bahagyang humina laban sa kaluluwa, at ang lilang sibat ng kidlat ay kumikinang nang dumampi ito sa itim na ambon. Ang God Tribulation Lightning sa loob ay lumundag at winasak ang lahat ng nasa daan nito. Bam! Ang sibat ay ganap na dumaan sa itim na ambon na lumabas mula sa Nine Darkness Demonic Lord's Little World na parang isang bala na dumadaan sa papel. Paano ito posible? Inakala ng Nine Darkness Demonic Lord na, sa pagtatanggol ng kanyang munting mundo, siya ay ganap na ligtas laban sa mga pag-atake ng kaluluwa, ngunit ang aktwal na nangyari ay nagpalaki ng kanyang bibig. Bam! Bago pa siya makapag-react, nawala ang itim na ambon. Ang ginawa lang nito ay ipagpaliban ang sibat saglit. Whoosh! Ang lilang sibat ng kidlat ay tumama sa kaluluwa ng Nine Darkness Demonic Lord. Arg! Ang Nine Darkness Demonic Lord ay sumigaw habang ang mga demonyong apoy sa paligid niya ay agad na bumaba, at ang kanyang munting mundo ay nagsimulang umikot. Sa sandaling ito, naalala ng Nine Darkness Demonic Lord ang impormasyong natanggap niya si Francis ng Purple-Haired Demonic Duo ay may misteryosong eye bloodline at dalubhasa sa pag-atake ng kaluluwa. Nakalimutan na niya ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, gaano man kaitalento ang isang tao sa Tao of the Soul, malabong maapektuhan nila ang Sacred Lords kung nasa gitna lang sila ng Void God Realm. Gayunpaman, ang brat na ito ay itinago ang kanyang sarili sa simula pa lamang at ngayon lamang niya naihayag ang kanyang tunay na lakas. Sa kabilang panig ay malungkot ang ekspresyon ni Francis at ang liwanag mula sa kanyang kaliwang mata ay malabo. Bago ang pag-atake ng kaluluwa na ito, gumamit lamang siya ng humigit kumulang 100 simbolo ng God Tribulation Lightning ng sabay-sabay, na dahan-daang mababawi habang siya ay lumilipad. Ang Nine Darkness Demonic Lord ay nasanay na sa antas ng kapangyarihang iyon at naisip na ito na ang limitasyon ng pag-atake ng kaluluwa ni Francis. Sa makatuwid, nang ang lahat ng 1,500 simbolo ng God Tribulation Lightning ay ginamit, ito ay lumikha ng isang nakakagulat na epekto at sinira ang mga depensa ng isang sagradong Panginoon at nasugatan siya. Gayunpaman, naubos din ito ang lahat ng God Tribulation Lightning sa kanyang Purple Soul Sea. Sa sandaling ang Nine Darkness Demonic Lord ay inatake ng kidlat na sibat, isang madilim na bahid ng liwanag ang sumilay sa kanyang likuran. Dark Assassination Stab. Isang maitim na figure ang lumitaw sa likod ng Nine Darkness Demonic Lord. Hawak niya ang isang maitim na espada na kumikinang ng kakaibang itim na liwanag, at tinusok niya ito sa katawan ng Nine Darkness Demonic Lord. Shit! Ang Nine Darkness Demonic Lord ay nagalit sa pag-ambush ng soul attack at physical attack combo. Siya ay umungal sa galit, at ang mundo ng kadiliman ay nagsimulang kumaluskos na tila ito ay malapit ng gumuho. Isang sinag ng demonyong Mystic Light Sacred Power ang bumaril patungo sa Supreme Emperor Dark Knight, na tumambangan sa kanya mula sa likuran. Sa isang kislap ng liwanag at pagguho ng isang doppelganger, lumitaw ang Supreme Emperor Dark Knight sa isang lugar na 1,000 milya ang layo. Sa isang pagpikit ng kadiliman, sumanib sa kalawakan ang Supreme Emperor Dark Knight at nawala. Supreme Emperor Dark Knight. Alam mo ba kung gaano kataas ang heavens at kung gaano kakapal ang earth? Kahit na nandito ka sa isang misyon para patayin ako, mamamatay ka. Pangit ang ekspresyon ng Nine Darkness Demonic Lord. Bagamat ang pag-atake ni Supreme Emperor Dark Knight ay talagang nasugatan din siya, ito ay isang pisikal na pag-atake, na madaling makabawi. Gayunpaman, ang pag-atake ng kaluluwa ni Francis ay mahirap mabawi. Ngayon pa lang, nanginginig ang kanyang kaluluwa. Sky Demonic God Barrier. Isang itim na hadlang ang lumitaw sa paligid ng Nine Darkness Demonic Lord bago siya nagkulong kay Francis. Junior, walang silbi ang mga trick laban sa ganap na kapangyarihan. Ang Nine Darkness Demonic Lord ay nagpanggap na walang nangyari sa kanya, at siya ay naging bola ng demonyong liwanag at naduraj kasama ang kanyang munting mundo. Nine Darkness Demonic Lord, kung gusto mo talagang mamatay, obligado kita. Ang pagiging mapagpasyahan ay lumitaw sa mga mata ni Francis habang ang kanyang purple na buhok ay umihip sa hangin. Kakatawa. Mamatay. Ang siyam na kadiliman ng demonic na Panginoon ay nagalit sa galit. Dumating ang kapangyarihan ng kanyang munting mundo kung saan nakatayo si Francis, at pinigilan ng mga batas nito si Francis.
Si Supreme Emperor Dark Knight, na nagtatago pa, ay hindi nang ahas na umatake. Dalubhasa siya sa pananambang at pagpatay sa mga kalaban sa isang galaw. Ngayon na ang Nine Darkness Demonic Lord ay nakabantay laban sa kanya, hindi siya makakatakas kahit nakasama ang kanyang Eight-Winged Darkness Doppelganger. Habang nag-aalangan si Supreme Emperor Dark Knight, isang boses ang tumunog sa kanyang kaluluwa, "Umalis ka muna." Nagpakawala ng hininga si Supreme Emperor Dark Knight matapos marinig ang mga utos ni Francis. Mukhang atras ang kanyang amo gamit ang Misty Spatial World. Bagamat pareho silang may battle power na malapit sa isang quasi-sacred lord, hindi ito sapat upang labanan ang isang tunay na sacred lord. Hindi ka panipaniwala na nakapagpalitan ng suntok si Francis ng napakatagal. Nang malapit na siyang umalis, napagtanto ng Supreme Emperor Dark Knight na ang apoy ng Wind Lightning True Yuan sa paligid ng kanyang amo ay lumalabas, at ang galit ay lumitaw sa malamig na mga mata ni Francis. Muling lumitaw ang puting ambon mula sa Misty Spatial World. Hinawakan ni Francis ang Skylocking Bow gamit ang kanyang kaliwang kamay, at dahan-dahan niyang inilabas ang isang Escarlate Gintong Arrow gamit ang kanyang kanang kamay. Sa sandaling lumitaw ang Escarlate Gintong Arrow, isang matalim na talas ang itinulak sa tabi ng projection ng Nine Darkness Demonic Lord's Little World. Biglang naramdaman ng Nine Darkness Demonic Lord na nasaktan ang kanyang kaluluwa dahil sa nakakatusok na sensasyon. Bumaba ang kanyang bilis, at nagsalita siya nang namumungay ang mga mata, "God-slaying arrow." Isang maalamat na substandard na sandata ng Diyos. Tumingin si Francis sa Nine Darkness Demonic Lord. Nanlamig ang kanyang mga mata habang itinataas niya ang busog, at nagsimulang kumalat ang isang hindi nakikitang puwersa. Ito ay isang maalamat na substandard na sandata ng Diyos, at ito ay isang beses na gamit na item. Baliw ka! Ang Nine Darkness Demonic Lord ay nabigla at mabilis na sinimulan siyang hikayatin, "Hindi, Francis, alisin mo ang God-slaying arrow at ipinapangako ko na hindi ka na muling guguluhin ng Nine Darkness pala sa hinaharap." Nang makitang sinimulan na ni Francis na hilahin ang kanyang pana, naramdaman ng Nine Darkness Demonic Lord na parang pumasok siya sa isang nagyayelong katayan. Nagsimula siyang manginig, ngunit nanatiling hindi natinag si Francis at hinaila ang bowstring. Sa sandaling ibuhos ni Francis ang kanyang True Yuan, ang God-slaying arrow ay tila nagising at nagpakawala ng isang matalim na liwanag na nagpapaliwanag sa lahat sa loob ng 10,000 milya. Isang kahangahangang kapangyarihan na maaaring magpaiyak sa mga Diyos at mga ghosts ang pumasok sa Escarlate Gintong Arrow, at ang Nine Darkness Demonic Lord's Little World ay tinusok ng milyon-milyong maliliit na butas. Takbo! Ito lang ang nasa isip ng Nine Darkness Demonic Lord ngayon. Sinunog niya ang kanyang Mystic Light Sacred Power at maging ang pundasyon nito para mabuhay. Ngayon lang siya nagsimulang magsisi na hindi niya natutunan ang anumang mga diskarte sa pagtakas. Sinipsip ng God-slaying arrow ang True Yuan ni Francis sa napakabilis na bilis. Habang ang kalidad ng True Yuan ni Francis ay nalampasan ang mga normal na peak na Emperor, mabilis itong nauubos. Kung mas hinihila pabalik ang bowstring, mas tataas ang puwersa ng pagsipsip. Ang apoy ng kidlat ng hangin ay ang unang nakumpletong ginugol, pagkatapos ay ang tubig at kahoy ng kidlat ng hangin. Sa isang hininga lang, naubos na ang lahat ng True Yuan niya. Pagkatapos noon ay ang kanyang life force, ang kanyang perpektong Blood Devil Sun bloodline, ang kanyang Water Ice bloodline, ang pisikal na lakas ng kanyang Sacred Lightning body. Sa pinakadulo, ang suction force na ito ay naglakbay patungo sa kanyang soul intent, ang Purple Soul Sea, at ang kanyang eye intent sa pinakagitna. Shoo! Shoo! Kapag ang bowstring ay ganap na mahayla sa limitasyon nito, ang figure ng isang arrow ay nabuo at nagbigay ng isang tili ng metal. Sa sandaling ito, ang Nine Darkness Demonic Lord na 50,000 milya ang layo ay nanginig habang ang isang metal na hiyawan ay tumunog sa kanyang kaluluwa. Para siyang kinulong ng buo, at kahit saan siya tumakbo, tatama pa rin sa kanya ang palaso. Hindi, imposible, nakatakbo na ako ng ganito kalayo. Sa paglabas ng araw na ito, nahulog si Francis na may lantang balat at malamlam na mga mata. Whoosh! Ang walang katapusang banal na liwanag ay bumaril sa kalangitan at nilinis ang lahat ng ulap sa loob ng 10,000 milya. Isang gintong bagyo ang nagpawi sa kalangitan sa di kalayuan. 904. Sa araw na ito, sa 10,000 Sacred Clan,
ang Grand Elder Old Monster Shu, na nag-iisa sa nakalipas na ilang daang taon, ay umalis sa ipinagbabawal na lugar. Nagulat ito sa dalawa pang emperor, ngunit bago pa sila makapagtanong ng anuman, lumipad na ang matandang halimaw na si Shu. Ang matandang halimaw na si Shu ay naiinip matapos malaman na ang Nine Darkness Demonic Lord ay aaksyon laban kay Francis. Sana buhay pa si Francis. Nagmamadali si matandang halimaw Shu. Gayunpaman, sa katotohanan, mas nag-aalala siya sa 100 Origin Sacred Honey ni Francis. Alam niya na si Francis ay misteryoso at malakas, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng isang sagradong Panginoon ay katulad pa rin ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Paano siya naging mayabang? Ang tanging inaasahan ng matandang halimaw na si Shu ay si Francis ay naging mas malakas at makakayanan niya ang kanyang sarili kahit papaano. Pupunta ako sa Doc's Palace at hahanapin muna si Duke Nanfeng, kung hindi, walang pagkakataon na manalo, plano ng matandang halimaw na si Shu. Una, ang Nine Darkness Demonic Lord ay tiyak na hindi maglalakas loob na kumilos laban kay Duke Nanfeng dahil sa likod ni Duke Nanfeng ay ang Great Gun Imperials. Pangalawa, siya at si Duke Nanfeng ay parehong quasi-sacred lords, kaya maaaring makalaban nila ang isang sacred lord kung makikipagtulungan sila kay Francis. Hanggat nailigtas niya si Francis at gumawa ng ilang pangako, naniniwala siya na hindi na siya tatanggihan ng huli. Yan ba ang Nine Darkness Demonic Lord? Nagulat ang matandang halimaw na si Shu nang maramdaman niya ang napakagandang sacred power, at ang true yuan sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Hindi ba hinabol ng Nine Darkness Sacred Lord si Francis? Bakit siya nagpakita dito? Nasaan si Francis? Patay na ba siya? Ang matandang halimaw na si Shu ay napuno ng masalimuot na emosyon. Hindi maganda. Biglang nagbago ang ekspresyon ng matandang halimaw Shu. Kinagat niya ang kanyang daliri, gumuhit ng kakaibang anting-anting sa hangin gamit ang kanyang dugo, at nawala. Boom! Isang gininto ang bagyo na puno ng malalakas na hiyawan ng metal ang umalingaw-ngaw sa hangin. Para itong dalawang hukbong nagsasagupaan, at ito ang tanging tunog sa mundo. Shua! 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 Ang lahat ng nabubuhay sa ibaba ay naputol sa alabok ng bagyo. Bam! Ang matandang halimaw na si Shu, na 12-12 milya ang layo, ay tinamaan ng shockwave at bumagsak sa lupa. Nang muling lumitaw ang matandang halimaw na si Shu, tumingin siya sa harap ng may pagkataranta at nawala ng kakayahang mag-isip. Mayroong isang malaking bunganga na umaabot ng halos 10,000 milya, at ito ay 12-12 yarda ang lalim. Ang ibabaw ng lupa ay napuno ng mga bitik, at bawat pulgada ay nagpapalabas pa rin ng isang hindi nakikitang puwersa ng paglagos. Ang lahat ng ito ay sa ilalim ng katotohanan na ang pagsabog ay nangyari sa himpapawid. Mahirap hanapin ang aura ng Nine Darkness Demonic Lord sa loob ng radius na 12,000 milya. Hindi ba hinabol ng Nine Darkness Demonic Lord si Francis? Bakit naging ganito? Ang matandang halimaw na si Shu ay bumulong-bulong sa paraang natulala. Ito kaya ang kapangyarihan ng isang God-slaying arrow. Naalala ng matandang halimaw na si Shu ang figure ng gintong arrow sa likod ng Demonic Lord at itinaas ang kanyang ulo ng may pag-unawa. Hindi niya inaasahan na nakakuha si Francis ng substandard na sandata ng Diyos sa sinaunang misteryosong palasyo. Ang mga substandard na sandata ng Diyos ay isang bagay na ang mga demigod lang ang ganap na makokontrol, at ang kapangyarihan ng isang minsanang gamit na item tulad ng God-slaying arrow sa partikular ay hindi isang bagay na normal na substandard na mga sandata ng Diyos na maihahambing. Maging ang mga demigod ay kailangang iwasan ang ganoong bagay. Isang mystic light realm sacred lord na namamahala sa mga bagay sa kontinente ay pinatay ng isang middle stage na void god realm king ng ganoon, naging alikabok sa tabi mismo ng old monster Shu. Hindi pa rin makapaniwala ang matandang halimaw Shu. Sa pag-iisip hanggang doon, nagsimulang pawisan ang likod ni old monster Shu. Kung mas mabagal lang siya ng kalahating beat o hindi ginamit ang secret escaping technique na iyon o napunta sa maling direksyon, naging alikabok na siya. Francis. Nakabawi ang matandang halimaw na si Shu sa kanyang mga iniisip at lumipad sa hangin. Mabilis na nahanap ng matandang halimaw Shu si Francis sa pamamagitan ng pagsunod sa aura ng God-slaying arrow. Sa sandaling ito, ang balat ni Francis ay natuyo, at siya ay may maputlang ekspresyon.
Tumutulo pa rin ang dugo sa kanyang bibig habang nakaupo sa isang sirang kuweba. Tumigil ang mga yapak ng matandang halimaw Shu, at nagsimulang umikot ang kanyang mga eyeballs. Ilang sandali lang ang nakalipas, nakipag-away si Francis sa isang Sacred Lord at nagpakawala ng God-slaying arrow. Dapat ay nasa pinakamahina niyang estado ngayon, na walang kakayahang lumaban. Si Francis ay isa sa mga pinakamalaking nanalo ng Divine Illusion Dimension at maraming sikreto. Kung kumilo si Old Monster Shu ngayon. Malalim ang mga mata ng matandang halimaw Shu, at ang kanyang kanang kamay ay nanginginig sa pag-aalinlangan. Sa huli, bahagyang bumantong hininga ang matandang halimaw na si Shu at naglakad patungo kay Francis. Munting kaibigan Hanford, kumusta ka na? Tulungan mo akong protektahan habang gumaling ako. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Francis, at ang ilang peak grade primal crystal stone sa kanyang kamay ay nabasag habang ang daloy ng purong Heaven Earth Yuan Chi ay pumasok sa kanyang True Yuan Dimension. Unang ginawang Water of Wind Lightning ni Francis ang Heaven Earth Yuan Chi na ito dahil malakas ang recovery ability nito at kayang gumaling ng kanyang mga sugat. Pagkatapos ay ginawa niyang Wood of Wind Lightning ang bahagi ng Water of Wind Lightning dahil sila ay nagpupuno sa isa't isa. Pagkatapos ay pinagaling niya ang kanyang sarili. Ang God-slaying arrow ay naubos ang lahat ng enerhiya ni Francis. Kung hindi niya ito mapuna ng mabilis, malamang na magkakaroon ng matinding kalalabasan. Nakita ng kaliwang mata ni Francis ang pagdating ng matandang halimaw Shu, kaya naghintay siya rito. Tumalo ng puso ni matandang halimaw Shu. Si Francis ay kasing lalim pa rin ng karagatan. Siya ay malubhang nasugatan ngunit kumilos pa rin ng normal, na para bang hindi siya natakot sa pag-atake sa kanya ng matandang halimaw Shu. Okay, sagot ni Old Monster Shu habang ikinakalat niya ang kanyang quasi-sacred Lord Aura nang hindi naaapektuhan si Francis. Si Francis ay napapalibutan ng misteryo mula pa sa simula. Hindi siya makita ng matandang halimaw na si Shu at hindi siya nang ahas na atakihin siya. More precisely, hindi siya naglakas loob na sumugal. Hindi siya naglakas loob na sumugal kung si Francis ay kumpiyansa lang o kung talagang may natitira pa siyang kapangyarihan. Kung hindi makuha ni Old Monster Shu ang 100 Origin Sacred Honey sa loob ng 3 taon, mamamatay siya. Higit pa rito, ang pagkamatay ng Nine Darkness Demonic Lord ay nagulat sa kanya. Napagpasyahan ang buhay at kamatayan sa isang pag-iisip lamang, kaya nagpasya ang matandang halimaw na si Shu na maging matatag. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis habang siya ay nakaupo at nakabawi. Ito ay isang pagsubok patungo sa Old Monster Shu. Kung nagpasya ang matandang halimaw na si Shu na gamitin ang pagkakataong ito para pagbabantaan si Francis, tiyak na hindi niya ito bibigyan ng anumang 100 Origin Sacred Honey. Kung tungkol sa kanyang pinagmumulan ng kumpiyansa, ang munting boss ang magnanakaw at Supreme Emperor Dark Knight ay nagtatago sa kadiliman at hindi bibigyan ng pagkakataon si Old Monster Shu na kumilos. Mabilis na pinaikot ni Francis ang kanyang Water and Wood of Wind Lightning at sinimulang bawiin ang life force na nawala sa kanya. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang 100 Origin Fruit Juice at ilang Green Water Sky Lotus na dahon. Ang labis na ikinatuwa niya ay, pagkatapos na maubos kanina, ang kanyang Sacred Lightning Body ay nakapasok sa peak stages ng 5th level. Kailangan lang ni Francis na uminom ng 100 Origin Sacred Honey para maabot ang limitasyon ng 5th level at lumikha ng matatag na pundasyon para sa 6th level. Ang kanyang cultivation ay nalalapit na rin sa mga huling yugto ng Void God Realm, at makakalusot siya pagkatapos na pagsamahin ito ng kaunti. Ang higit na nagpahanga sa kanya ay ang whirlpool sa gitna ng asul na lawa ng kanyang mata ay hindi na kalmado gaya ng dati. Kumikinang ito ng kakaibang liwanag na parang may niluluto. Nang makitang mabilis na gumaling ang mga sugat ni Francis at lalo siyang lumakas, mabilis na ngumiti ang matandang halimaw Shu at sinabing, "Munting kaibigan Hanford, narito ako para humingi ng tawad sa nangyari noong nakaraan at sinayang ko ang iyong pasasalamat." Ang matandang halimaw na si Shu ay nagsalita sa isang alang-ainang paraan. Kung tutusin, napakatanda na niya at makapangyarihan, ngunit humihingi siya ng tawad sa isang kabataan na nasa gitna pa lang ng Void God Realm. Gayunpaman, nang isipin niya ang katotohanan na ang isang Mystic Light Realm Sacred Lord ay pinatay ni Francis, mas gumaan ang pakiramdam niya.
Nang makitang si Francis ay patuloy na nagpapagaling sa kanyang sarili at kumikilos na parang hindi niya narinig, ang matandang halimaw na si Shu ay nagpatuloy sa pagsasalita, "Narito ako upang makiusap kay Little Friend Hanford para sa isa pang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey. Kung mayroon kang anumang bagay na nais mong gawin sa hinaharap, gagawin ko ang aking makakaya ng walang anumang reklamo. Huwag mo nang sabihin pa. Hindi mo na kailangan kong sabihin sa iyo kung gaano kahalaga ang 100 Origin Sacred Honey. Heto ang deal, pagsilbihan mo ako sa loob ng 100 taon. Ibabalik ko sa iyo ang kalayaan mo pagkatapos ng 100 taon. Kung hindi ka pumayag, wala nang dapat pag-usapan pa," tunog ng hindi mapag-aalinlangan ng boses ni Francis. Natigilan ang ekspresyon ng matandang halimaw Shu habang nagsimula siyang mag-isip. Ang halaga ng 100 Origin Sacred Honey ay hindi nasusukat, at ang kanyang pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm ay magiging 80% kung gagamitin niya ito. Ang matandang halimaw na si Shu ay hindi makakakuha ng kahit isang bahagi nito kahit na ipinagpalit niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Kung tinanggap niya ang alok na ito, nangangahulugan iyon na makakatanggap siya ng kabuoang 2 bahagi. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng isang sagradong Panginoon bilang isang lingkod ay isang bagay na tanging ang mga Great Gan Princess lamang ang masisiyahan. Anong karapatan nitong si Francis na tumanggap ng ganoong karangalan? Maghintay, naabot na ni Francis ang gitnang yugto ng Void God Realm sa murang edad, at mayroon pa siyang kapangyarihang labanan ng isang quasi-sacred lord. Mayroon din siyang mga mapagkukunan mula sa Divine Illusion Dimension at kahit substandard na mga sandata ng Diyos. Tiyak na hindi problema para sa kanya ang maging isang sagradong Panginoon sa hinaharap o mas mataas pa. Walang nakakaalam kung gaano kalayo ang mararating niya, mabilis na umikot ang pag-iisip ni Old Monster Shu. Masyadong maraming tao ang nangangailangan ng 100 Origin Sacred Honey, at ang kanilang mga pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm at ang kanilang potensyal sa hinaharap ay mas mataas kaysa sa iyo, muling babala ni Francis bago tumayo at umalis. Sa isang kislap ng pilak, ang maliit na paws ang magnanakaw ay dumapo sa balikat ni Francis at tumango ang ulo patungo sa matandang halimaw Shu, na parang sinasabi na dapat siyang sumang-ayon. Isang figurang nababalot ng kadiliman ang lumitaw sa likod ng Old Monster Shu at naglakad sa tabi ni Francis bago pumasok sa Misty Spatial World. Dahil dito, ang matandang halimaw na si Shu, na nag-aalangan pa, ay agad na pinagpawisan ng malamig. Hindi ba ang Supreme Emperor Dark Knight na iyon, na nasa ika-25 na ranggo sa Black Screen Corner at may record ng paglahok sa pagpatay sa isang sagradong Panginoon? Siya at ang pasang iyon na laging nasa paligid ni Francis ay nagtatago dito, at talagang hindi sila napansin ng matandang halimaw na si Shu. Sa hitsura nito, sumang-ayon ang Supreme Emperor Dark Knight na makipagtulungan kay Francis kapalit ng ilang 100 Origin Sacred Honey. Nagngangalit ang matandang halimaw na si Shu nang makita niyang papaalis na si Francis. "Munting kaibigan Hanford, huwag kang pumunta. Sumasang-ayon ako. Hanggat bigyan mo ako ng isang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey, ano ang masama sa pagiging lingkod mo sa loob ng 100 taon?" All-in ang matandang halimaw Shu. Bagamat kalahating hakbang na ang layo niya mula sa pagiging isang sagradong Panginoon ng mag-isa, hindi iyon nangangahulugan na magagawa niya talaga ito. Ang kanyang natitirang habang buhay ay masyadong maikli. 3 taon na lang ang natitira para mabuhay siya, kaya't maaari siyang sumuko at lumaki ang kanyang buhay, o mamamatay siya at hindi na kailangang maging utusan pa. "Sige, sumama ka sa akin." Umakyat si Francis at ipinatong ang isang kamay sa Old Monster Shu habang binubuksan niya ang kakayahan sa teleportasyon ng Misty Spatial World. Si Francis ay hindi naniniwala sa isang pangako lamang. Kailangan niyang maglagay ng Dark Heart Seal, at dahil hindi pa ganap na nakaka-recover ang kanyang eye intent, maaari lang muna niyang ilayo si Old Monster Shu. Ang matandang halimaw na si Shu ay nakaramdam ng kakaibang sensasyon at kaguluhan sa kalawakan ng palibutan siya ng puting ambon, at sa sumunod na sandali, siya ay nasa Duke's Palace. Ito ba ang kakayahang dumaan sa kalawakan? Maaaring ito ay ang Misty Spatial World. Nanginig ang puso ni matandang halimaw Shu. Narinig niya na ang substandard na God Misty Spatial World ay lumitaw sa Divine Illusion Dimension, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay nasa mga kamay ni Francis.
Hindi katakataka na si Francis ay nakapunta sa 10,000 Sacred Clan nang hindi nalalaman noong nakaraang pagkakataon. A905. Malaki ang natamo ni Francis sa kanyang pakikipaglaban sa isang Sacred Lord, ngunit sa parehong oras, kailangan niyang gumamit ng God-slaying arrow at ngayon ay isa na lang ang natitira. Hindi na muling gagamitin ito ni Francis maliban na lang kung kailangan niya dahil ito ang pinakamalakas niyang killing card. Bagamat nakakalungkot na sayangin ito ng ganoon, hindi ito maiiwasan laban sa sagradong Panginoon. Hindi siya maaaring manatili sa Dox Palace magpakailanman. Kung gagawin niya ito, magkakaroon siya ng malaking pabor kay Duke Nanfeng, at ang pagkakataong makuha ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay magiging mas maliit. Higit pa rito, hindi lang Nine Darkness Palace ang gustong kumilos laban kay Francis. Halimbawa, ang kalapit na Earth Spirit Hall ay maaaring magpadala din ng mga Sacred Lords. Nakasakit siya ng maraming puwersa sa Divine Illusion Dimension, ngunit karamihan sa kanila ay masyadong malayo. Siyempre, naniniwala siya na ang ilan sa kanila ay nasa tamang daan nitong segundo. Sa makatuwid, kailangan ni Francis ng isang bagay upang takutin silang lahat, ngunit ang Nine Darkness Demonic Lord ay masyadong mabilis na dumating. Dahil ang Sacred Lightning Body ni Francis ay hindi pa nakakalusot sa ika-6 na antas, hindi siya makakalaban ng personal sa isang Sacred Lord. Sa makatuwid, ginawa ni Francis ang desisyon sa simula pa lang na ipagpalit ang isang God-slaying arrow para wakasan ang buhay ng Nine Darkness Demonic Lord. Ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay nasa tuktok ng isang panahon, at kahit na ang mga 3-star superpower ay mayroon lamang iilan. Gayunpaman, ang pagkabigla na ito ay panandalian lamang. Sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng higit na pagsisikap sa paglilinang at pagpapataas ng kanyang sariling lakas sa isang antas kung saan ang kaaway ay walang magawa na magagarantiya sa kanyang buhay. Si Duke Nanfeng ay hindi mapalagay at naiinip sa Dox Palace. Ang mga scout na pinadala niya ay walang natanggap na balita. Francis. Biglang may naramdaman si Duke Nanfeng. Kasabay nito, isa na namang makapangyarihang aura ang naramdaman niya. Duke, pasensya na sa abala. Naglakad si Francis sa bulwagan kung saan naroon si Duke Nanfeng. Francis, okay ka lang. Buti na lang, you can stay at my place. Kapag dumating ulit ang Nine Darkness Demonic Lord, hindi ko hahayaang saktan kanya. Sa hitsura nito, si Francis ay nasugatan, at si Duke Nanfeng ay bahagyang nakonsensya, kaya't sinabi niya ang mga salitang iyon nang may tapik sa kanyang dibdib. Duke, huwag kang mag-alala. Hindi na babalik ang Nine Darkness Demonic Lord, ngunit kailangan kong magpahinga ng ilang araw dito, nakangiting sabi ni Francis, at ipinakita ni Duke Nanfeng ang isang naguguluhang tingin. Hindi na bababalik ang Nine Darkness Demonic Lord. Ano ang ibig sabihin noon? Pagkatapos ay tumingin siya kay Old Monster Show na may pagtataka. Posible kaya na magkasama sina Francis at Old Monster Show na lumaban sa isang Sacred Lord. Pagkatapos ng lahat, ang matandang halimaw na si Shu ay nabuhay ng halos 1,000 taon, at walang sino man ang nang-ahas na maliitin siya. Lumakas ang tibok ng puso ni matandang halimaw Shu nang makita niya kung gaano kahalaga si Duke Nanfeng kay Francis. Mukhang gusto rin talaga ni Duke Nanfeng ang 100 Origin Sacred Honey ni Francis. Duke Nanfeng, dito rin ako mananatili sandali. Sana ay hindi mo pansinin itong tumpok ng mga lumang buto. Sa loob ng silid, umupo si Francis at nagsimulang gumaling. Naubos na ang kanyang life force, kaya kumain si Francis ng ilang bihirang kayamanan mula sa Divine Illusion Dimension. Pagkatapos ay ipinalibot niya ang tubig at kahoy ng hangin na kidlat sa kanyang katawan upang ilabas ang potensyal ng gamot at pagalingin ang kanyang katawan. Matapos makumplito ang lahat ng iyon, inilagay ni Francis ang kanyang kamalayan sa kanyang soul sea. Magiging mahirap kung ang kanyang kaluluwa ay malubhang nasugatan. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na naubos ni Francis ang lahat ng kanyang soul intent. Sa sandaling ito, mayroon lamang ilang bahagyang lilang ambon na lumulutang sa hangin. Ang kanyang God Tribulation Lightning ay unti-unting bumabawi, at ang asul na lawa sa gitna ay nagbigay pa rin sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ang asul na lawa ay umiral sa sukat ng kaliwang mata ni Francis, at madarama niya ang anumang nangyari dito.
Nang makitang walang anumang mahahalagang problema, kumain si Francis ng ilang mapagkukunan na nakatulong sa pag-condense ng soul intent at hinigop ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning upang makita kung paano bumabawi ang kanyang soul sea. Sa gabi, isang itim na figure ang tumalon sa isang tiyak na bulwagan. Sa pag-uulat sa Duke, ang mga bakas ng labanan ni Francis at ng Nine Darkness Demonic Lord ay umaabot sa 12,000 milya. Walang bakas ng Nine Darkness Demonic Lord. Ang figure na nakaitim na kalahating lumuhad sa lupa. Ilang aura meron? 2. Ang figure sa itim ay tiyak na tiyak. Gayunpaman, ang isa sa mga larangan ng digmaan ay naglalaman ng hindi maisip na pagkawasak, at mayroon pa ring natitirang metal na aura na nagpapabagal sa puso ng isang tao, idinagdag ng figure na nakaitim. Nagningning ang mga mata ni Duke Nanfeng bago muling naging kalmado. Pwede ka nang umalis. Naiintindihan. Metallic aura. Mukhang tama ang impormasyon mula sa mga imperial. Nakuha ni Francis ang God-slaying arrow mula sa sinaunang misteryosong palasyo. Napabuntong hininga si Duke Nanfeng habang ang pagkabigla ay umabot sa kanyang puso. Ang mga sandata ng substandard na Diyos ay talagang isang ipinagbabawal na kapangyarihan. Sa tuwing sila ay lilito, ang langit at lupa ay manganginig, at ito ay makakaapekto sa sitwasyon ng Panginoong Dinastiya at sa buong mundo ng paglilinang. Ang halaga ng isang beses na ginagamit na substandard na sandata ng Diyos ay bahagyang mas mababa, ngunit medyo lamang. Dahil nawala ang aura ng Nine Darkness Demonic Lord, malaki ang posibilidad na napatay siya ng substandard na sandata ng Diyos. Habang ang pagkamatay ng Nine Darkness Demonic Lord ay nagulat kay Duke Nanfeng, mas ikinalulungkot niya ang pagkawala ng isang beses na ginagamit na substandard na sandata ng Diyos. Gayunpaman, alam ni Duke Nanfeng na, kahit anong pilit ng ibang puwersa na pigilan ang pagkalat ng balita ng isang Sacred Lord na namamatay, maglilibot pa rin ito at ipagkakaloob sa pera ang kaligtasan ni Francis. Makalipas ang 3 araw, sa silid ni Francis, natapos na nila ni Old Monster Shoe ang kanilang pag-uusap. Huwag kang lumaban, mahinahong sabi ni Francis bago ang kanyang kaliwang mata ay naging kulay ube na kailaliman at naglabas ng surge ng eye intent. Anong makapangyarihang layunin? Halos umabot na ito sa antas ng isang sagradong Panginoon. Ang matandang halimaw na si Shu ay natigilan sa layunin ni Francis at kung paano ito naging mas malakas kaysa sa huling pagkakataon. Isang marka ng lilang kidlat ang nagsimulang mabuo sa loob ng kaluluwa ni Old Monster Shu kasama ang aura ng God Tribulation Lightning. Makalipas ang ilang sandali, ito ay isang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey, at ito ang iyong huling pagkakataon na makapasok sa Mystic Light Realm, mahinang sabi ni Francis. Nauunawaan, guro. Hindi kita pababayaan, kumislap ang mga mata ng matandang halimaw Shu habang sinasabi niya sa matapat na tono. Old Monster Shu, ang 10,000 Sacred Clan ang magiging puwersa ko sa hinaharap. Sana ay ayusin at baguhin mo ito sa ilang partikular na paraan. Piliin ang mga mahuhusay sa paghahanap ng impormasyon, assassination, at pamamahala, at palakihin silang mabuti. Para sa mga detalye, maaari mo itong talakayin sa Pavilion Master ng Ocean Smoke Pavilion, utos ni Francis. Ang pagbuo ng isang organisasyon ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga miyembro at mahuhusay na henyo. Ang 10,000 Sacred Clan ay perpekto para doon dahil ito ay isang peak to star power. Kapag nakapasok na ang Old Monster Shoe sa Mystic Light Realm, ang 10,000 Sacred Clan ay magiging isang 3-star power, at ang 3-star powers ay ang peak existence sa paligid ng mga karagatan. Naiintindihan, guro. Bahagyang naramdaman ng matandang halimaw Shoe ang isang bagay, at lalo niyang hinangaan si Francis. Naglakad si Francis patungo sa bulwagan kung saan matatagpuan si Duke Nanfeng pagkaalis ni Old Monster Shoe. Francis, aalis ka na ba? Narinig ang maliwanag na boses ni Duke Nanfeng. Salamat sa pag-aalaga sa akin nitong mga nakaraang araw, Duke. Nakapagdesisyon na ako tungkol sa Cloud Silkworm Saint Butterfly. Lumitaw ang figure ni Duke Nanfeng sa harap ni Francis. Ang mga mata ni Francis ay kumislap, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling pareho.
Ang pangunahing dahilan kung bakit dumating si Francis upang makabawi sa Dok's Palace sa halip na sa ibang lugar ay upang hintayin ang tugon ni Duke Nanpeng sa bagay na ito. Naniniwala siya na dapat ay nalaman na ni Duke Nanpeng ang tungkol sa pagkamatay ng Nine Darkness Demonic Lord at gusto niyang tanungin muli si Duke Nanpeng tungkol sa kanyang kahilingan, ngunit ibinalita muna ito ng huli. Anong iniisip ni Duke? Hindi itinago ni Francis ang kanyang nararamdaman. Francis, handa akong ipagpalit sa iyo ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Sana ay tretuhin mo ito ng mabuti. Ang pagiging mapagpasyahan ay sumilay sa mga mata ni Duke Nanpeng habang ikinakaway niya ang kanyang kamay at inilabas ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay labis na nasasabik nang makita nito si Francis at ang maliit na paws ang magnanakaw, at ibinaba nito ang kanyang mga pakpak sa paligid at naglabas ng nakakatakot na aura. Salamat, Duke. Tuwang-tuwa si Francis. Noong una ay naisip niya na susubukan ni Duke Nanpeng na makipag-ayos. Narito ang isang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey at ilang maalamat na mapagkukunan na maaaring gumawa ng substandard na mga sandata ng Diyos. Iniabot ni Francis ang isang interspatial na singsing, at bahagyang nanginig ang puso ni Duke Nanpeng nang makita niya kung ano ang nasa loob nito. Kasabay nito, sumilay ang mapait na ngiti sa kanyang mukha nang makita niya ang Cloud Silkworm Saint Butterfly na nakikipaglaro sa maliit na paws ang magnanakaw. Malaki ang ibig sabihin ng Cloud Silkworm Saint Butterfly sa kanya, ngunit sa hitsura nito, tila mas gusto ng Cloud Silkworm Saint Butterfly si Francis. Labis din siyang nasiyahan sa iniaalok ni Francis. Gayunpaman, ang pinakamahalagang punto ay ang potensyal ni Francis sa hinaharap. Hanggat hindi siya pinatay ng isang eksperto, ang kanyang hinaharap ay hindi masusukat. Francis, kung isang araw ay hindi mo na kailangan ang Cloud Silkworm Saint Butterfly, sana ay maipagpalit mo ito sa akin, mensahe ni Duke Nanpeng nang makita niyang aalis na si Francis. Bumalik si Duke Nanpeng sa kanyang silid at naghanda upang makapasok sa Mystic Light Realm. 7 Aperture Mountains, Feng Province, Continent Zone. Ang 7 Aperture Mountains ay kilala sa Feng Province para sa pagiging isang lugar ng magagandang tanawin at malaking panganib. Ang 7 bundok ay tumaas at bumagsak upang bumuo ng 7 Stars of the Northern Deeper. Napuno ito ng Yuan-Chi pati na rin ang maraming damo at puno. Maraming mabangis na hayop, kaya ito ay isang magandang trial ground para sa True Spirit at Origin Core Realm Disciples ng mga kalapit na puwersa. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang 7 Aperture Mountains ay natatakpan ng maraming kulay na liwanag at naging patag na lupa. Isang malakas na puwersa ang kumalat sa 10,000 milya, at maging ang mga Void God Realm Emperors ay hindi nang ahas na lumapit. Sa pinakasentro ng 7 Aperture Mountains ay isang lalaking may itim na kaliskis. Siya ay ginapos ng mga transparent na gintong tanikala na kumikinang sa kakaibang gininto ang sulat. How dare you measly human ambush the great destruction dragon race? Umungal ang lalaking may itim na kaliskis. Siya ay naging lubhang maingat sa pagdating sa dimensyong ito at nagdulot lamang ng pagkawasak at pagpatay ng palihim upang mabawi ang kanyang lakas. Sa tuwing kumukurap ang nakasulat sa mga gintong tanikala, gugugol nito ang banal na kapangyarihan ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang hindi namamatay na katawan ng dragon ng Black Destruction Serpent Dragon ay patuloy na sinira ng gintong banal na liwanag. Palagi itong nagsimulang gumaling muli, ngunit hindi na ito tuluyang nakabawi. 4 na bola ng walang limitasyong divine power ang nakatayo sa labas ng array na naglalaman ng Black Destruction Serpent Dragon, at bawat isa ay kumuha ng isang sulok. Makikita ng isa ang isang kulubot na figure, isang mataba, at 2 elder na nakasuot ng gintong robe na may mga dragon sa kanila. Bawat isa sa kanila ay may hawak na gintong tanikala. 3 walang katulad na eksperto ang nakatayo sa likod ng 4 na bola ng banal na liwanag. Lahat sila ay may hawak na mas manipis na gintong kadena, at ang bawat pagkilos nila ay nagliliwanag ng pinakamataas na kapangyarihan. Kung narito si Francis, siya ay ganap na masindak dahil ang aura ng bawat isa sa mga eksperto na lumulutang sa hangin ay 12-12 beses na mas malakas kaysa sa 9 Darkness Sacred Lord.
Grand Emperor Song, mabilis nating isil ito, mensahe ng malabong mukha na elder sa loob ng bola ng banal na liwanag. Ang pagpapatuloy ay madaragdagan ang paggamit ng ating enerhiya. Relax, ang Sky Suspension Palace ay magbabayad para sa bahagi ng mga pinsala sa Golden Yuan Divine Chains, agad na sabi ng kulubot na elder. Ang pagiging mapagpasyahan ay sumilay sa mga mata ni Grand Emperor Song, at umungal siya ng malakas, simulan ng pagbubuklod. Ang Seven Aperture Mountains ay yumanig habang ang walang limitasyong banal na liwanag ay durog pababa at agad na nabuo ang isang bunganga. Ang mga eksperto sa likod ng apat na bola ng banal na liwanag ay sobrang solemna, at lahat sila ay nagpalipat-lipat ng kanilang mga munting mundo at ng kanilang kumpletong sagradong kapangyarihan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mawala ulit ang kalayaan ko. Ang mga itim na apoy ng pagkabaliw ay lumitaw sa mga mata ng lalaking may kaliskis na itim. Isang surge ng magulong itim na apoy ang lumitaw at nagpumiglas palabas mula sa Golden Yuan Divine Chains. Weng weng. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay biglang naglabas ng isang sinaunang kapangyarihan ng destruction habang galit na galit itong nag-spray ng hindi mabilang na mga alon ng itim na apoy. Ang espasyo mismo ay nagsimulang umikot, at ang hanay na binabantayan ng apat na bola ng banal na liwanag ay nabasag. Ang Golden Yuan Divine Chains na hawak ng lahat ay nagsimulang manginig at umungol. Hindi maganda, ito ang kapangyarihan ng Origin Destruction. A906. Ang Destruction Dragon Race ay nirerango sa ika-9 sa 10,000 Ancient Race, at sila ay ipinanganak para sa pagkawasak. Ang paglaki ng anumang Destruction Dragon ay magdudulot ng hindi mabilang na pagkawasak. Maiintindihan nila at maa-absorb ang Origin Destruction at magiging mas malakas. Ang Origin Destruction ang pinagmulan ng kapangyarihan para sa Destruction Dragon Race. Hindi maganda, ito ang kapangyarihan ng Origin Destruction. Ang malabong mukha na elder ay umungal sa gulat nang magsimulang kumilos ang kanyang sagradong kapangyarihan. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpalabas ng isang sinaunang at hindi namamatay na itim na apoy na pinigilan ng lahat sa loob ng 10,000 milya. Ang espasyo mismo ay naging hindi matatag at nagsimulang umikot nang lumitaw ang hindi namamatay na itim na apoy. Ang mga itim na apoy na ito ay sumunog sa hangin at nagsimulang dahan-daang lumaki. Paano ito napakalakas? Natigilan si Grand Emperor Song. Ang Origin Destruction ang pinagmulan ng kapangyarihan para sa lahat ng miyembro ng Destruction Dragon Race. Nangangahulugan ito na, upang pahinain ang isang Destruction Dragon, kailangan nilang bawasan ang kapangyarihan ng kanilang Origin Destruction. Sa sandaling ito, nagawang sugpuin ng Black Destruction Serpent Dragon ang lahat ng mga eksperto na naruroon kahit na hindi pa umabot sa level ng isang demigod ang battle power nito. Maging ang Golden Yuan Divine Chains ay hindi nakahawak. Lumampas ito sa inaasahan ng lahat. Siya ay sinisira ang panloob na dimensyon sa loob ng kanyang katawan upang makakuha ng higit pang Origin Destruction. Parang nakikita ng kulubot na matanda ang lahat habang napasigaw siya sa gulat. Ang Black Destruction Serpent Dragons ay maaaring bumuo ng mundo sa loob ng kanilang katawan. Ito ay isang talento na limitado sa Black Serpent Dragons. Ang mundong ito ay naglalaman ng Black Destruction Serpent Dragons Origin Destruction, at ang dalawa ay nag-complement sa isa't isa. Ang dimensyon ng Black Serpent Dragon ay maaari pang bumuo ng elemento ng destruction. Dahil ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi payag na mabuklod muli, sinira niya ang kanyang pundasyon, at ang nakakatakot na alon ng Origin Destruction ay nagpayanig sa puso ng lahat ng mga eksperto na naruroon. Nadama ng mga Sacred Lord sa likod na ang kanilang kapangyarihan ay ganap na napigilan, at hindi nila nagawang ilabas ang projection ng kanilang munting mundo. Ano? Itong Black Loach. Ang isa sa mga elder na nakasuot ng dragon ay may malungkot na ekspresyon. Sumama ka sa akin pababa sa impyerno. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal at inilabas ang kanyang galit habang ang apoy ng pagkabaliw ay nag-aapoy sa kanyang mga mata. Isang nakakatakot na aura ang pinakawalan, at nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa kanyang makaliskis na baluti habang ang mga sinag ng pagkasira ay bumaril.
Ang mga ekspresyon ng apat na kataas-taasang eksperto ay lubhang pangit habang sila ay nag-uusap sa isa't isa. Kung patuloy nilang susubukang ayusin ang Black Destruction Serpent Dragon, hindi lang sila masusugatan ng husto, ngunit ang Golden Yuan Divine Chains ay hihina din ng husto, at ang mga Sacred Lords sa likod nila ay maaaring mapatay. Hindi ito ang katapusan ng mundo kung ang mga Sacred Lords ay namatay, ngunit kung ang balitang sila ay malubhang nasugatan ay nalaman ng Dark Moon Lord Dynasty, ang digmaan sa pagitan ng dalawang Lord Dynasty ay magsisimula at maaaring magresulta sa pagkawasak ng buong Great Gun Lord Dynasty. Gayunpaman, kung pipiliin nilang umatras, maaaring tumakbo ng libre ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay madaling wasakin ang Great Gun Lord Dynasty sa tuktok nito. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng desisyon ang apat. Umalis. Bilasin mong umatras. Agad na binawi ni Grand Emperor Song ang substandard na God Golden Yuan Divine Chains. Shubum. Sumabog ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon, naglabas ng pinakamataas na aura at hindi mabilang na itim na apoy na naging abo ang lahat. Ang buong lugar ng Seven Aperture Mountains ay natakpan ng magulong pagsabog ng itim na apoy, at ang apat na bola ng banal na liwanag ay mabilis na umatras mula sa Seven Aperture Mountains. Gayunpaman, ang Sacred Lords ay hindi kasing swerte. Hindi nila alam na ang mga ninuno ay nagbabalak na magbigay ng utos na ito. Ang anumang maliit na bahagi ng Origin Destruction ay hihigop sa kapangyarihan sa loob ng Sacred Lords at mas masusunog. Ang pinsalang dulot ng Origin Destruction ay may parehong katangian ng immortal at walang kamatayang God Tribulation Lightning. Ang apat na ninuno ay nakatayo sa itaas ng Seven Aperture Mountains na may kumikislap na mga mata. Ipinakalat nila ang kanilang divine senses, ngunit hindi nila nalampasan ang bagyo ng Origin Destruction. Ang hindi mabilang na maliliit na Black Destruction Serpent Dragon figure ay biglang bumaril mula sa bagyo na parang karagatan ng mga langgam. Ang mga figure na ito ay napakaliit at maliksi habang tumatakbo sila sa bawat direksyon. Patayin silang lahat, sabi ni Grand Emperor Song sa malakas na tono, at kumilos ang lahat ng Sacred Lords. Ang Mystic Light Sacred Power ay pumatay ng daan-daan at libu-libong figure ng Black Destruction Serpent Dragon. Walang nagawa ang apat na ninuno. Sa halip, nagkulong sila sa kailaliman ng bagyo, ngunit sapat na ang kahangahangang kapangyarihang pinalabas nila para gumuho ang maliliit na Black Destruction Serpent Dragon na malapit sa kanila. Mga walang hiyang tao. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal sa loob ng mundo ng kadiliman. 1,500 yarda ang haba ng ahas na dragon na may itim na kaliskis ay biglang bumaril. Namumula ang mga mata nito at tumutulo ang dugo. Mayroong hindi mabilang na mga bitek sa kaliskis nito. Pumunta ka. Ang apat na matatanda ay nagpakawala ng isang surge ng banal na liwanag habang sinusundan nila ito. Ang kapangyarihang inilabas nila ay parang kulungan at pinigilan ang lahat. Walang nakakaalam na, nang ang malaking Black Serpent Dragon ay lumipad sa kalangitan, isang maliit na Black Serpent Dragon ang bumagsak sa lupa. Ang araw na babalik ako ay ang iyong huling araw. Agad na pumasok si Francis sa pag-iisa nang bumalik siya sa Ocean Smoke Pavilion. Siya ay naka-recover lamang ng 60% o higit pa sa kanyang mga pinsala at kailangan pa ng ilang oras. Ipinalibot niya ang kanyang 10,000 Divine Thoughts technique at multitask habang nagpapagaling. Ang bahagi ng mga simbolo sa loob ng kanyang Purple Soul Sea ay sumanib sa Fire of Wind Lightning sa loob ng kanyang Crystal Core. Ang mga sugat ni Francis at ang kanyang Purple na Soul Sea ay ganap na gumaling pagkatapos ng 3 araw, at nangangahulugan iyon na lilinangin niya ang kanyang katawan at kaluluwa ngayon. Nakatuon ang kanyang kamalayan sa paglinang ng apoy ng kidlat ng hangin, sa kanyang sagradong katawan ng kidlat, sa kanyang sagradong kidlat na ng ibabaw na kamao, at sa pagsipsip ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa loob ng Demi-Godhead. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay madaling itatak sa kanyang Soul Sea, at maaari din nitong pinuhin ang kanyang kaluluwa sa proseso. Sa makatuwid, hindi natakot si Francis na itatak ito sa kanyang Fire of Wind Lightning.
Pagkalipas ng 5 araw, biglang nanginig ang sacred lightning body ni Francis, at isang alon ng gintong kidlat ang umikot sa loob ng kanyang katawan. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang ang kanyang sacred lightning body ay umabot sa peak stages ng 5th level. Ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay kumuha ng ilang 100 origin sacred honey, at ang kanyang sacred lightning body ay aabot sa limitasyon ng 5th level. Dapat akong maghintay ng ilang sandali upang ang kapangyarihan ng sacred lightning body ay lumubog. Tumango si Francis pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Makalipas ang ilang araw, biglang tumaas ang aura mula sa katawan ni Francis. Naabot na niya ang mga huling yugto ng Void God Realm, at ang Fire of Wind Lightning sa loob ng kanyang crystal core ay umabot na sa mga unang yugto. Ang pulang True Yuan ay naglalaman ng higit sa daang mga simbolo ng God Tribulation Lightning. Sa araw na ito, 2 figure ang lumitaw sa Misty Moon Island Zone. Ang isa sa kanila ay isang matangkad na binata na may sinaunang berdeng kidlat na espada. Napakabata pa niya, ngunit isa na siyang emperador. Ang isa ay isang elder na may itim na damit, isang kulubot na mukha, at isang mata na nagbigay ng nakakaantig na damdamin. Ika-9 na prinsipe, ay recruit mo ba talaga si Francis? Nataranta ang matanda na may isang mata. Na-offend ng purple-haired demonic duo ang kalahati ng mga puwersa sa Great Gun Lord Dynasty sa panahon ng Divine Illusion Dimension, at ang ika-13 prinsipe ay nagsabi sa Sacred Emperor ng maraming masamang bagay tungkol sa purple-haired demonic duo, lalo na si Francis. Lahat ng mga imperial ay may masamang impresyon sa kanya, sabi ng isang matandang elder. Kuya Ying, alam ko kung ano ang ginagawa ko, lumingon ang ika-9 na prinsipe sa matanda na may isang mata at kumpiyansang sinabi. Umiling ang matandang Ying ngunit hindi na nagsalita pa. Naglakbay ang dalawa sa napakabilis na bilis at hindi nagtagal ay nakarating sila sa Ocean Smoke Pavilion. Matatagpuan ang Ocean Smoke Pavilion na ito sa magandang lugar. Napakaganda ng Heaven Earth Yuan Chi at mga tanawin. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Old Ying. Huminto din ang ika-9 na prinsipe at sinuri ang Water Transverse Sacred Land. Nandito na ang Great Gun Imperials. Lumabas ka at batiin mo kami. Sumigaw si Old Ying habang sinasakop ng hindi nakikitang puwersa ang buong Water Transverse Sacred Land. Boom! Ang Water Transverse Sacred Land ay yumanig habang ang mga hayop ay tumili sa takot at ang tubig ay umaalon. Nagsimulang mawala ng kontrol ang mga array sa ambon, at naramdaman ng lahat ng miyembro ng Ocean Smoke Pavilion na kumukulo ang kanilang dugo dahil hindi nila napigilan ang boses na ito. Anong lakas! Nagbago ang mukha ni Clarissa. Whoosh! Lumipad palabas ang isang berde at asul na figure, dumating sa harap ng ika-9 na prinsipe, at nagsalita sa isang napakagalang na tono, ang munting babaeng ito ay ang Pavilion Master ng Ocean Smoke Pavilion. Ikinalulungkot ko ang pagdating ko para batiin ang ika-9 na prinsipe. Mangyaring pumasok at uminom ng tsaa. Maaari tayong mag-usap ng dahan-dahan. Nasaan si Francis? Sabihin sa kanya na puntahan ang ika-9 na prinsipe, tumingin si Old Ying mula sa itaas at sinabi sa malalim na boses. Kuya Ying, ako na ang magsasalita. Pinigilan siya ng 9th prince at lumipad pababa. Malungkot ang ekspresyon ng matandang Ying, ngunit nakasunod lang siya. Gusto niyang makita kung anong uri ng talento mayroon itong Francis para sa ika-9 na prinsipe para personal siyang anyayahan. Weng! Isang surge ng soul intent ang biglang bumaril mula sa isang hall sa Ocean Smoke Pavilion at tinakpan ang buong Water Transverse Sacred Land. Ang kahangahangang kapangyarihan na kinokontrol ni Old Ying at ng ika-9 na prinsipe ay hinubad ng soul intent na ito, at naramdaman nilang nanlamig ang kanilang mga likod nang makita sila ng layong ito. Parang may nakakita ng diretso sa kanila. Ito. Napakalakas na soul intent. Natigilan ng matandang Ying at binawi ang kanyang pagmamaliit. Talagang curious siya ngayon. Dahan-dahang binuksan ni Francis ang kanyang mga mata sa silid. Ang malalim na purple whirlpool sa kanyang kaliwang mata ay nagsimulang kumalma at sa wakas ay kumupas. Isang nakakapagod na sensasyon din ang bumalot sa kanyang kaliwang mata. Peak Emperor intent na napakalapit sa isang sagradong Panginoon.
Sa sandaling bumuti ang kanyang soul intent, naramdaman ni Francis ang mga hindi gustong bisita sa labas ng Ocean Smoke Pavilion. Ito ang babala na ibinigay ni Francis sa kanila dahil sa pagiging mayabang sa kanyang teritoryo. Sa loob ng isang bulwagan. Simula kailan nagkaroon ng napakaraming oras ang Ninth Prince para pumunta rito. Humigop ng tsaa si Francis at casual na nagtanong. Ang ika-9 na prinsipe ay nagbigay ng malalim na sulyap kay Francis. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa pagkabigla. Gaano katagal na ang nakalipas mula noong natapos ang Divine Illusion Dimension? Noon, si Francis ay nasa huling yugto ng Great Origin Core Realm, at sa loob lamang ng kalahating taon, naabot na niya ang huling yugto ng Void God Realm. Ang ganitong bilis ng paglilinang ay nakakagulat. Nakahanap na talaga siya ng tamang tao. Alam din ng ika-9 na prinsipe ang tunay na pagkakakilanlan ni Francis, na maalamat kahit nasa sona ng kontinente. Ang bilis ng cultivation ni Kuya Hanford kaya napatingala ako sa iyo. Nandito ako sa pagkakataong ito para imbitahan si Kuya Hanford na tulungan ako. Diretso sa punto ang Ninth Prince. Hinangaan ni Francis ang ika-9 na prinsipe, na prangka at hindi peking tulad ng iba na may kapangyarihan. Gayunpaman, mas naguguluhan siya. Ang isang mata na elder sa tabi ng Ninth Prince ay may lakas ng isang quasi-sacred lord, at iyon ay nasa ibabaw lamang. Higit pa rito, siya ay isang prinsipe ng Great Gun Imperials, na siyang pinuno ng Lord Dynasty. Bakit kailangan ng gayong tao ang kanyang tulong? Narinig na ba ni Kuya Hanford ang tungkol sa Prince Seal? Nagsimulang maging solemn na ang ekspresyon ng Ninth Prince. 907. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Masasabi ni Francis mula sa salitang, prinsipe, kung tungkol saan ito, ngunit hindi niya alam ang mga detalye. Naninigas ang ekspresyon ng tatlong katabi niya. Siya ay mamamayan ng Lord Dynasty at hindi alam kung ano ang Prince Seal. Mabilis na tinanggap ni Clarissa ang sitwasyong ito. Matagal na niyang kilala si Francis at alam niya na si Francis ay isang cultivation maniac na hindi gaanong binibigyang pansin ang labas ng mundo. Ang mata ng matandang Ying ay nakalock kay Francis sa simula. Habang tinitingnan niya si Francis, mas nabigla siya. Para siyang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kung hindi dahil sa katotohanang napakasama ng reputasyon ni Francis, papayag siya na i-recruit kaagad ng Ninth Prince ang katulong na ito. Ang simbolo ng Great Gun Sacred Emperor ay ang Emperor Seal, at bago iyon ay ang Prince Seal, mataimtim na sinabi ng ika-9 na prinsipe pagkatapos ayusin ang kanyang mga iniisip. Ang Emperor Seal ay ang simbolo ng sagradong emperador, at nakaapekto ito sa pakay ng Lord Dynasty. Sa pamamagitan nito, tatangkilikin niya ang napakalaking probidensya ng buong Lord Dynasty. Ang bawat sagradong emperador ay pinili mula sa mga prinsipe, at kailangan nilang dumaan sa maraming pagsisikap at panganib upang manalo. Ang Prince Seal ay isang mahalagang salik kung sino ang mananalo. Ang kasalukuyang Sacred Emperor ay mayroon na lamang 10 taon na natitira bago maabot ang limitasyon. Ang labanan para sa posisyon ng Crown Prince ay magaganap sa loob ng 4 na taon. Tumigil si Clarissa. Kung kalkulahin nila ang oras, ito talaga ang kaso. Naging abala siya sa pag-aayos ng Ocean Smoke Pavilion at nakalimutan ang tungkol dito. Ang labanan para maging Crown Prince ay isang napakalaking kaganapan, at halos lahat ng 2-star at 3-star na kapangyarihan at pamilya ay sasali. Malaking pagkakataon ito para linisin ang mga slate ng lahat. Noong ang Ocean Smoke Pavilion ay dating subordinate force ng Nine Darkness Palace, wala silang karapatang lumahok, ngunit iba na ngayon. Anong kinalaman niyan sa akin? Humikab si Francis at hindi masyadong interesado. Nang makitang ganito si Francis, umawang ang bibig ni Old Ying. Ang labanan para maging Crown Prince ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang lahat ng mga prinsipe ay lumalaban sa isang espesyal na dimensyon, at bawat prinsipe ay maaaring kumuha ng isang tiyak na bilang ng mga tao upang tulungan sila. Francis, kailangan ko ng tulong mo sa labanan para maging Crown Prince. Seryoso ang ekspresyon ng ika-9 na prinsipe, at siya ay may tapat na tingin.
Ang nangyari sa Divine Illusion Dimension ay malalim na nakatatak sa isipan ng ika-9 na prinsipe. Ang purple-haired demonic duo ay nagawang takutin at gawin ang lahat ng iba pang puwersa na igalang sila sa kabila ng pagiging dalawang tao lamang. Bukod sa Skysword Pavilion, na nakakuha ng punit-punit na Ancient God Weapon, ang purple-haired demonic duo ang pinakamalaking nanalo. Pinag-isipan ito ng ika-9 na prinsipe. Hindi maganda ang pangalan ng purple-haired demonic duo. Si Nan Gongsheng sa partikular ay nasira ng kapangyarihan ng evil god at hinabol ng maraming puwersa. Maaari lamang niyang i-recruit si Francis. Si Francis ay sobrang misteryoso, at nakuha niya ang supportive na substandard na god item, ang Misty Spatial World. Naniniwala siya na malaki ang maitutulong ng bagay na ito kapag sinusubukang maging Crown Prince. Higit pa rito, ang lakas panlaban ni Francis ay hindi rin dapat maliitin. Ang kanyang ay bloodline at katawan ay napakalakas kahit noong siya ay nasa Great Origin Core Realm, kaya't ito ay magiging mas nakakagulat pagkatapos maabot ang mga huling yugto ng Void God Realm. Kung nagawa niyang i-recruit si Francis, tiyak na gaganap siya ng mahalagang papel. Alam din niya na ang 8th Prince at Francis ay hindi masyadong magkasundo, at ang ika-13 prinsipe ay hindi rin gusto si Francis, kaya ang 9th Prince ay personal na lumapit. Tuwang-tuwa na tumayo si Clarissa sa likod ni Francis. Hindi niya akalain na ang kanyang amo ay makakaakit ng isang prinsipe na dumating ng personal. Tiyak na hindi ibibigay ni Francis ang magandang pagkakataon. Ang dimensyong iyon ay kung saan inilagay ang mga dalubhasa sa imperial pagkatapos nilang mamatay, at mayroong hindi mabilang na mga kayamanan at mga mana. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa quasi-sacred lord level, ang ilan ay naghinala pa na naglalaman ito ng demigod na mana ng imperial na tagapagtatag. Mahirap alamin kung gaano karaming tao ang mag-aaway sa isang slot o kung magkano ang babayaran nila para sa isa. Kung tinulungan ni Francis ang ika-9 na prinsipe at nagawa niyang manalo, si Francis ay maaaring maging isang upper echelon imperial na maaaring sumali sa Grand Imperial Hall. Makikinabang din ang lahat ng puwersa ni Francis. Naunawaan ni Francis ang labanan upang maging Crown Prince matapos itong ipaliwanag sa kanya ng 9th Prince at Old Ying. Wala talagang pakialam si Francis sa mga mana sa dimensyong iyon dahil naiwan sila ng mga eksperto sa imperial. Mas idinisenyo ang mga ito para sa mga taong may imperial na bloodline. Higit pa rito, ang Golden Kun Sacred Lightning Body ni Francis at 5 Elemental Wind Lightning Technique ay demigod level na. Ang isa ay nagmula sa Demigod Cain, ang isa ay mula sa Wind Lightning Emperor, at pareho silang naging perpekto sa Heaven's Legacy City. Sila na ang pinakamahusay na mga diskarte. Sa kabilang dulo, ayaw din ni Francis na pumasok sa labanan sa pagitan ng prinsipe dahil ito ay may kinalaman sa buong Lord Dynasty at lahat ng puwersa sa loob. Sa wakas ay nagawa niyang masindak ang lahat sa pamamagitan ng pagpatay sa isang sagradong Panginoon at magkaroon ng kapayapaan. Nais niyang maglaan ng mas maraming oras sa paglinang at pagpapataas ng kanyang lakas, hindi na muling asar ang lahat. Higit pa rito, hindi siya sigurado kung sinong prinsipe ang nasa likod ng pamilya Duanmo. Si Queen Lee, ang Purple Saint Partial Spirit, at si Angelica ay lahat ay gustong gawing mahusay muli ang Duanmo family, at si Francis ay halatang ayaw na maging laban sa Duanmo family. I'm sorry, pero hindi ako papayag. Tumanggi si Francis, at tumahimik ang bulwagan. Naramdaman ng ika-9 na prinsipe, matandang Ying, at Clarissa na bumuka ang kanilang mga bibig, at bahagyang naghinala sila kung tama ba ang kanilang narinig o hindi. Noong una ay inakala nila na si Francis ay kumilos sa ganoong kabagot na paraan dahil hindi niya alam ang tungkol sa labanan para maging Crown Prince at tiyak na papayag si Francis pagkatapos malaman ang lahat. Hindi nila inaasahan na tatanggi si Francis. Bakit ganon? Hindi ba maganda ang tingin sa akin ni Kuya Hanford? Sumili ang pagkadismaya sa mga mata ng ika-9 na prinsipe. Sa lahat ng mga prinsipe, siya ang may pinaka-normal na kapanganakan, at ang mga puwersang sumusuporta sa kanya ay hindi maihahambing sa iba pang mga prinsipe. Sa ngayon, kakaunti pa lang ang na-recruit niya at hindi pa siya handa.
Nakatanggap din siya ng ilang balita na maraming mga prinsipe ang nakapag-recruit ng ilang nakakatakot na eksperto. Francis, ayaw mo ng pagkakataong ganito. Ang matandang Ying ay naiinip at kumilos na parang hindi niya naiintindihan kung bakit ang bakal ay hindi maaaring maging bakal. Siya ay orihinal na tutol sa Ninth Prince na pumunta rito, ngunit hindi niya inaasahan na talagang tatanggihan ni Francis ang imbitasyon ng Ninth Prince. Unang-una, hindi ako masyadong interesado sa mga mana. Pangalawa, hindi ko akalain na malaki ang tsansa mong manalo. Basically, I'm risking my life for you, but what I get in return pales in comparison. Kung hindi magbibigay ng anumang dahilan si Francis, naniniwala siya na ang ika-9 na prinsipe at matandang Ying ay patuloy na hikayatin siya, kaya't naglabas si Francis ng ilang dahilan at tumanggi muli. Ang Ninth Prince at Old Ying ay kalahating nagdududa at kalahating naniniwala sa sinabi ni Francis. Sino ba naman ang hindi maghahangad ng mana ng isang demigod? Ang mga pamana ng ilang eksperto ay hindi lamang naglalaman ng mga diskarte sa labanan, maaari rin itong isama ang lahat ng kanilang mga kayamanan at armas. Bagamat hindi pinag-isipan ni Old Ying si Francis noong una, ang pagtanggi noong siya at ang ika-9 na prinsipe ay personal na naging dahilan para hindi siya komportable. Francis, ang mga benepisyo ng pagpasok sa Imperial Tomb ay hindi limitado sa iyon lang. Biglang kumislap ang malabong mata ni matandang Ying. Ang Imperial Tomb ay isang punit-punit na dimensyon na hindi masyadong matatag. Kahit ngayon, ang mga mas malalakas sa Sacred Kings ay hindi makakapasok. Sa makatuwid, maaaring naglalaman ito ng mga sekreto o kayamanan ng sinaunang panahon. Higit pa rito, ang sinaunang aura na nakapaloob sa loob ay maaaring magpapataas ng estado ng pag-iral ng isang tao, at maraming tao ang gumagamit ng pagkakataong ito upang makapasok sa mistikong liwanag na kaharian ng dahan-dahan habang naaalala niya ang Old Ying, sabi ni Old Y. Sacred King, ang pangalan para sa mga nakarating sa pinakamataas na Mystic Light Realm. Sila ay isang baitang sa pagitan ng mga Sacred Lords at Demigods. Tumigil sandali ang ekspresyon ni Francis. Ang isang dimensyon na naiwan mula sa sinaunang panahon ay talagang kaakit-akit, at gusto niya itong i-scout sa paligid. Ang eksenang ito ay napansin ni matandang Ying, at nakaramdam siya ng kasiyahan. Brother Hanford, kung handa kang tulungan ako, si Zillian, ay handang tumulong sa iyo na gawin ang 3 bagay sa abot ng aking makakaya. Ang pakikitungo na ito ay mananatili maging ako man ang Crown Prince o ang Sacred Emperor. Matigas ang mga mata ni Zillian, at nagbago ang mga ekspresyon ni na Francis at Old Ying. Ito ay hindi dahil sa kung gaano kaakit-akit ang kanyang alok, ito ay dahil ramdam nila ang pagiging mapagpasyang nilalaman ng kanyang mga salita. Ika-9 na prinsipe, ikaw. Naramdaman ng matandang Ying na ang ika-9 na prinsipe ay masyadong nagmamadali. Paano niya nagawang magbigay ng ganito kadali? Ang pangako ng isang prinsipe ay maliit, ngunit ang pangako ng sagradong emperador ay hindi. Let me think about it. Pwede ka munang bumalik. Nang makita ang mga mata ng Ninth Prince, tila nakita ni Francis ang kanyang sarili noong bumalik siya sa Sunfeather City at sa Broken Moon Clan, kaya ibinigay niya ang sagot na ito. Oo naman, may 4 na taon pa. Talagang mag-iiwan ako ng pwesto para kay Kuya Hanford. Nagpakita ang ika-9 na prinsipe ng isang masayang tingin, samantalang ang matandang Ying ay umiling at hindi inakala na papayag si Francis. Sa loob ng isang side hall, pagkatapos umalis ang ika-9 na prinsipe. Clarissa, totoo ba lahat ng sinabi ni Old Ying tungkol sa dimensyon? May tinatago ba siya? Diretsyong tanong ni Francis dahil wala siyang masyadong alam. Maaaring hindi alam ni Master, ngunit si Old Ying ay dating nasa itaas na echelon ng Imperial Skynet, kaya ang alam ng Ninth Prince tungkol sa Imperial Tomb ay higit pa sa impormasyong mayroon ang Ocean Smoke Pavilion. Sa ngayon, walang mga kahinahinalang punto, matapat na sagot ni Clarissa. Imperial Skynet. Bahagyang nagulat si Francis. Ang Imperial Skynet ay ang pinakamalaking ahensya ng impormasyon ng Great Gunlord Dynasty, at nasa likod nila ang mga Imperial at ang Grand Imperial Hall. Nagkalat sila sa bawat sulok ng Lord Dynasty, at ang ilan ay nakapaloob pa sa mga lahi ng hindi tao.
Ngunit gusto ko ring imungkahi na si Master ay lumahok sa labanan upang maging Crown Prince. Sa tingin ko ay maaaring piliin ni Master kung alin ang susuportahan, ngunit dapat pa rin itong gawin ni Master, dagdag ni Clarissa. Ngayong si Francis ang Grand Elder ng Ocean Smoke Pavilion, kailangan nila ng pahintulot mula kay Francis para sumali. Ang Supreme Emperor Dark Knight ay nakaupo sa isang sulok sa loob ng Misty Spatial World at pinagsasama-sama ang kanyang cultivation, naghahanda na makapasok sa Mystic Light Realm. Guro. Binuksan ni Supreme Emperor Dark Knight ang kanyang mga mata at bumangon. I need you to do something right now. Master, pakibigay sa akin ang iyong order. Nagulat na tingin ang ipinakita ng Supreme Emperor Dark Knight. Ito ang unang pagkakataon na binigyan siya ni Francis ng gawain. Bumalik sa black screen corner at dalhin ang lahat ng mga elite subordinate mo, mahinang sabi ni Francis. Sige, pupunta ako agad. Tuwang-tuwa ang Supreme Emperor Dark Knight. Sa hitsura nito, pinaplano ni Francis na simulan ang kanyang assassination organization, at iyon din ang gusto niyang gawin. Nagsimulang mag-isip si Francis pagkatapos ibigay ang utos na iyon. Mukhang kailangan kong pumunta sa Duanmo family. Bamulong si Francis, ngunit aalis lang siya kapag may Sacred Lord ang Ocean Smoke Pavilion kung hindi ay mag-aalala siya. Maaaring hindi kumilos ang Earth Spirit Hall laban kay Francis sa ngayon pagkatapos makatanggap ng balita tungkol sa isang Sacred Lord na pinatay, ngunit sino ang nakakaalam kung gaano katagal siya makakabalik kung aalis siya patungo sa mga panloob na rehiyon ng Continent Zone. Malaki ang posibilidad na kumilos ang Earth Spirit Hall laban sa Ocean Smoke Pavilion. Kinailangan niyang maghintay upang makita kung ang matandang halimaw show ay maaaring maging isang sagradong Panginoon o hindi. Kung hindi niya gagawin, kailangan niyang hintayin ang Supreme Emperor Dark Knight na makalusot. Ginto. Tiningnan ni Francis ang purple na buhok sa gilid ng kanyang ulo at nalaman na may 3 o 4 na gintong buhok na namumukod tangi. 908. Alam ni Francis na ang espiritual na mata ng Diyos ay malapit nang mag-evolve muli at maaaring tumagal ito ng ilang oras. Kailangan niyang maghanda. Ang ebolusyon ng espiritual na mata ng Diyos ang gumising sa natutulog na kapangyarihan ng pinagmulan sa loob nito. Sa tuwing Magi gising ito, mas magiging malakas ang espiritual na mata ng Diyos. Ayon sa nakaraang karanasan, ang ebolusyon na ito ay nauugnay kay Francis, ngunit ang ebolusyon mismo ay karaniwang random at hindi makontrol. Inaasahan ni Francis kung ano ang mga pagbabagong ay dudulot sa kanya ng espiritual na mata ng Diyos sa pagkakataong ito. Weng! Biglang may naramdaman ang eye intent ni Francis, at tumingin siya sa isang tiyak na direksyon. Nagsisimula na ang Old Monster Shoe. Gamit ang isang alon ng kanyang arm guard, nawala si Francis kasabay ng isang flash ng pilak. Sa susunod na sandali, sa himpapawid sa itaas ng 10,000 Sacred Clan. Weng Shua. Lumitaw ang isang kulay purple na buhok na nababalutan ng silver light. Isang gintong liwanag ang tumakip sa ipinagbabawal na bakuran ng 10,000 Sacred Clan at nagsimulang bumuo ng isang malaking purple golden whirlpool. Naramdaman ng lahat ng mga eksperto at disipulo ng 10,000 Sacred Clan ang kanilang dugo at ang True Yuan ay nanginginig. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga disipulo ay nakatira sa malayo sa mga ipinagbabawal na lugar, ang isang maliit na tipak ng aura na ito ay sapat na upang patayin ang mga nasa True Spirit Realm o Small Origin Core Realm. Bumantong hininga si Emperor Selena sa malapit. Sana magtatagumpay si Grand Elder sa pagkakataong ito. Ang 10,000 Sacred Clan ay naging mahina ng napakatagal. Ang Grand Elder ay isang quasi-sacred lord, kaya tiyak na magtatagumpay siya sa isa pang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey. Sa kabilang banda, kumislap ang mga mata ng emperador na nakaitim na damit. Weng Huho. Ang isang ipinagbabawal na aura na pumipigil sa lahat ng bagay sa mundo ay lumitaw mula sa gintong whirlpool at sumipol sa bawat direksyon. Ito ay may kakayahang tumawag sa ulan at magpatawag ng mga ulap. Nadama ni Emperor Selena at ng Emperor na nakaitim na damit na hindi nila makontrol ang sarili nilang True Yuan, at nahirapan pa silang huminga. Ni hindi nila mabuo ang kanilang magnificent power. Weng!
Isang sagradong liwanag ang biglang bumaba mula sa purple golden whirlpool, at ang yuan qi sa bawat direksyon ay nagtipon patungo sa sagradong liwanag na ito. Ang sagradong liwanag ay dahan-daang bumaba sa Old Monster Shoe. Weng weng. Ang eksaktong parehong kapangyarihan sa loob ng katawan ni Old Monster Shoe ay tumunog at konektado sa sagradong liwanag na ito. Kumonekta ang sagradong liwanag. Ang emperador na nakasuot ng itim na damit ay nagpakita ng isang masayang ekspresyon. Hubum! Ang purple golden whirlpool sa hangin ay tila nakakuha ng isang uri ng kapangyarihan, at nagsimula itong mabilis na umikot at sumipsip ng lahat ng heaven earth yuan qi sa loob ng ilang dosenang libong milya. Huhu! Ang sacred light na nag-uugnay sa Old Monster Shoe sa purple golden whirlpool ay napakalalim. Isang purong puting sacred light ang nahulog at pinayagan ang Old Monster Shoe na pumasok sa isang kakaibang estado. Ang aura ng kaluluwa ni Old Monster Shoe ay nagsimulang humina habang ito ay sumanib sa kanyang katawan. Ang lakas na nagmumula sa kanya ay sapat na para yumanig ang langit at lupa. Sa mga ulap, binuksan ni Francis ang God's spiritual eye at siniyasat kung ano ang nangyari nang pumasok si Old Monster Shoe. Ang crystal core sa loob ng katawan ni Old Monster Shoe ay nagiging whirlpool at sinisipsip ang mystic light sacred power ng purple golden whirlpool. Gayunpaman, ang pinakamalaking pagbabago ay ang pisikal na katawan ni Old Monster Shoe. Ang kapangyarihan ng mystic light sacred ay ganap na nagbago nito. Iyon ay ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nahadjap ng kadiliman, at isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang pares ng scarlet wings of lightning ang nabuo sa kanyang likuran, at dumating siya kung saan nakatago si Old Monster Shoe sa isang iglap lang. Papasok na eksperto. Ang emperador na nakasuot ng itim na damit ay agad na naalarma at ikinalat ang kanyang magnificent power. Teka, si Francis iyon. Agad silang pinigilan ni Emperor Selina. Sinabi sa kanila ng matandang halimaw na si Shoe ang tungkol sa 100 Origin Sacred Honey. Hindi sila makapaniwala na ang matandang halimaw na si Shoe ay handang pagsilbihan si Francis noong una, ngunit hindi sila masyadong nagulat pagkatapos na isipin ito. Ang 100 taon ay hindi gaanong para sa isang sagradong Panginoon, lalo na sa isang taong malapit ng mamatay ng walang tulong. Ang 10,000 Sacred Clan ay may pag-asa na makabalik sa kanyang maluwalhating 3 star na araw kung ang Old Monster Shoe ay makalusot. Bahagyang nagpasalamat ang dalawang emperor kay Francis. May darating na eksperto. Hindi ba si Francis iyon? Naguguluhan ang ekspresyon ni Haring Philemon. Anong gusto niya? Nag-aalala si Haring Liu Qiong. Ang tanawin ni Francis na pinatay ang lahat ng mga eksperto mula sa Earth Spirit Hall ay lumitaw pa rin sa kanyang isipan. Pinatay niya ang lahat ng humahadlang sa kanya, at hindi nila mapipigilan si Francis kung may gusto siyang gawin. Francis! Bakit niya pinipigilan si Grand Elder na makalusot? Natigilan ang kabataang nakasuot ng itim na damit. Francis, anong ginagawa mo? Tumawag si Emperor Selina nang makita niyang papalapit si Francis sa lumang halimaw na si Shoe na pumapasok. Hindi siya naniniwala na naririto si Francis para pigilan ang lumang halimaw Shoe sa paglusob, ngunit talagang papalapit si Francis kung saan tumatago si Old Monster Shoe. Hindi sumagot si Francis. Isang lilang liwanag ang nagsimulang mamuo sa kanyang kaliwang mata. Hindi maganda, nahanap na ako. Kumikislapat na wala ang madilim na liwanag na kanina pa nagtatago. Spatial flash ng lightning wings. Whoosh! Shoo! Ang bilis ni Francis ay tumaas ng husto, at siya ay naging isang arko ng iskarlate na kidlat na kumurap sa hangin. Sa susunod na sandali, siya ay nasa 1,000 milya na ang layo at napapaligiran ng iskarlate na kidlat. Isang hindi nakikitang puwersa ang bumungad sa kanya. Katawang ng ibabaw ng sagradong kidlat. Ha! Ang katawan ni Francis ay tumangkad at naglabas ng liwanag na ginto at asul. Para siyang gintong higanteng kidlat na dumurog sa lahat gamit ang kanyang pisikal na katawan. Boom! Ang hangin ay kumaluskos, at isang payat na puting-puting figure ng tao ang napisil. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Palaki ng mental energy.
Isang sinag ng lilang kidlat ang tumama sa payat at kulubot na kaluluwa ng lalaki, at ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay kumurap habang ito ay nagpakawala ng isang barrage. Arg! Napasigaw ang payat na lalaki sa kawalan ng pag-asa habang nanginginig ang kanyang kaluluwa. Ikinaway ni Francis ang kanyang braso, at lumitaw ang Cloud Silkworm Saint Butterfly sa itaas ng ulo ng lalaki. Mabilis na ikinaway ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang mga pakpak nito, at isang kalahating transparent na maraming kulay na pollen ang dumapo sa buong lalaki at sa kanyang kaluluwa. Pakiramdam ng payat at kulubot na lalaki ay namamanhid ang kanyang katawan nang mawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan at kay Truyuan. Tumingin sa mata ng Diyos. Nagsimulang umikot ang isang purple whirlpool sa kaliwang mata ni Francis, at tinakpan ng ipinagbabawal na puwersa ang lugar. Isang medyo transparent na Yuan Soul ang nagsimulang umalis sa payat na katawan. Ang mga mata ng payat na lalaki ay puno ng takot habang ginagawa niya ang kanyang makakaya upang magpumiglas, ngunit ang pag-atake ng kaluluwa, ang pag-atake ng God Tribulation Lightning, at ang epekto ng Dream Pollen ay naroon pa rin. Wala na siyang pagkakataong lumaban. Whoosh! Ang kaluluwa ng payat na lalaki ay sinipsip sa sukat ng letay ni Francis. Ngayon na ang kaluluwa ni Francis ay napakalapit sa isang Sacred Lord, ang kanyang soul technique ay ganap na maihahambing sa Sacred Lords. Ang kanyang Sacred Lightning Body ay umabot na sa peak 5th level, at ang mga Emperor na may mababang estado ng pag-iral ay ganap niyang pipigilan. Ang pagkakaroon ng espiritual na mata ng kanyang Diyos ay sumalungat sa lahat ng mga assassin. Hindi nila nagawang makatakas sa kanya. Ang payat na lalaki ay isang walang kapantay na emperor, ngunit hindi man lang siya nakatagal sa maikling sandali laban sa buong kapangyarihan ni Francis. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng 5 paghinga. 5 hininga para talunin ang isang walang kapantay na emperador. Natarante si Emperor Selina at ang lalaking nakaitim na damit. Gaano katagal na simula noong umalis si Francis sa 10,000 Sacred Clan? Ngayon ay naabot na niya ang ganoong antas pagkatapos lamang ng ilang buwan. Matapos lumipas ang pagkabigla, ang swerte ng dalawa. Pinoprotektahan nila ang Old Monster Shoe, ngunit isang malakas na assassin ang nagtatago sa hindi kalayuan mula sa Old Monster Shoe at hindi man lang nila namalayan. Kung hindi dahil kay Francis, maaaring namatay na ang matandang halimaw na si Shoe sa sandaling malapit na siyang makalusot. Ang dalawang emperor ay nagmamadaling lumapit, at si Emperor Selina ay nagbigay ng isang mahinang ngiti. Salamat, Francis. Ang emperor na nakasuot ng itim na damit ay nagpahayag ng paghingi ng tawad dahil pipigilan niya si Francis kanina. Malinaw na tutulungan ko ang aking lingkod kapag sila ay nasa panganib, sabi ni Francis bago nagpatuloy sa pag-inspection sa Old Monster Shoe. Walang imak ang dalawa. Bagamat iyon ang katotohanan, hindi pa rin sila komportable nang may tumawag sa Grand Elder na kanilang lingkod. Sa sandaling ito, nagsimulang bumaba ang Purple Golden Whirlpool, at ang purong sagradong kapangyarihan ay bumuhos sa katawan ni Old Monster Shoe. Ang katawan ng matandang halimaw Shoe ay kumikinang sa isang kumikislap na sagradong kapangyarihan na parabang siya ay isang Diyos. Ang mga tanawin sa kalangitan ay nagsimulang maglaho, at ang matandang halimaw na si Shoe ay nagmulat ng kanyang mga mata pagkaraan ng ilang sandali. Weng boom! Isang kahangahangang kapangyarihan ang dumaan sa bawat direksyon na parang bagyo. Ang aura na ito ay naghari sa kataas-taasang higit sa lahat at naging sanhi ng panginginig ng espasyo mismo. Naramdaman ni Francis at ng kumpanya na ang kanilang Truyuan, mga bloodline, kaluluwa, at mga layunin ay pinigilan. Lahat sa loob ng 1,000 milya ay nahulog sa kumpletong katahimikan. Ang hindi mabilang na mga nilalang ay hindi man lang nang ahas na huminga ng malakas. Ang bawat kilos at galaw ng isang sagradong Panginoon ay naglalaman ng layunin ng langit at lupa at ang kanilang pag-unawa sa pinagmulan. Si Emperor Selina at ang Emperor na nakaitim na damit ay halos nasugatan dahil sila ay nahuli. Matandang halimaw Shoe. Binasag ni Francis ang katahimikan at naglakad pasulong. Ang matandang halimaw na si Shoe ay naging Sacred Lord, at siya ay mas mahina kaysa sa Nine Darkness Demonic Lord.
Ngayong dumami na ang cultivation ni Francis at ang kanyang sacred lightning body ay umabot na sa peak ng 5th level, may kakayahan siyang lumaban-laban sa magnificent power of a sacred lord. Ang matandang halimaw na si Shu ay dahan-daang nagsimulang itago ang kanyang aura. Pulang-pula ang mukha niya at may mga ngiti. Francis, maaalala ng matandang ito ang tulong mo. Siya ay natigil sa antas ng isang emperador sa loob ng libu-libong taon, at ang kanyang pangarap ay maging isang sagradong Panginoon. Ang lahat ng ito ay dahil kay Francis. Bilang karagdagan, iniligtas ni Francis ang kanyang buhay ngayon lang. Bagamat nakatuon siya sa pagpasok sa Mystic Light Realm, alam pa rin niya ang mga pagbabagong nangyayari sa labas ng mundo. Sumama ka sa akin. Si Francis ay bahagyang pagod. Inilagay niya ang isang kamay sa Old Monster Shoe bago nawala kasabay ng isang flash ng silver at spatial disturbance. Si Francis at Old Monster Shoe ay lumitaw sa itaas ng Ocean Smoke Pavilion. Ito ang unang pagkakataon na sumama siya sa isang sagradong Panginoon para mag-teleport, at ang enerhiyang ginugol ay higit sa 10 beses kaysa dati. Marahil ito ay dahil sa kakaibang katangian ng katawan ng isang sagradong Panginoon. Sa loob ng bulwagan ng talakayan. Ngayong naging Sacred Lord ka na, maaari ka nang magsimulang kumilos sa 10,000 Sacred Clan. Pag-usapan ng mga detalye kasama si Clarissa, tila mas napagod si Francis habang nagsasalita. Pagkatapos ay sinabi niya sa dalawa ang kanyang mga plano ng pamamahala malapit sa karagatan, ngunit ang partikular na plano ay kailangan pa ring talakayin. Hihintayin nilang bumalik ang Supreme Emperor Dark Knight bago lumawak. Makikinig ka kay Clarissa mula ngayon. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang payat na lalaki. Naiintindihan, guro. Ang payat na lalaki ay nakatayo sa likod ni Clarissa. Nanginig ang puso ni Clarissa. Umalis si Francis ng 5 minuto at bumalik na may dalang walang kapantay na alipin ng Emperor para kontrolin niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng init sa kanyang puso. Siya ay isang assassin na tinanggap ng Earth Spirit Hall. Old Monster Shoe, huwag kang gumawa ng kahit ano ngayon. Kakailanganin kitang manatili sa Ocean Smoke Pavilion habang papasok ako sa pag-iisa, utos ni Francis. Naiintindihan, guro. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matandang halimaw Shoe. Alam niya na, kung ang layunin ni Francis ay mamuno malapit sa mga karagatan, hindi maaaring umiral ang Earth Spirit Hall. Matapos ibigay ang lahat ng mga utos na ito, naramdaman ni Francis na hindi na niya maimulat ang kanyang kaliwang mata. Pumasok siya sa isang lihim na silid at isinaaktibo ang mga paghihigpit bago nakatulog. Siyam na raan at siyam pakikipag-ugnayan. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumalon palabas ng misty spatial world at umupo sa balikat ni Francis habang ito ay bumantong hininga at umiling-iling, na parang sinasabi na ang hindi mapagkakatiwalaang may-ari nito ay matutulog na muli. Mula nang makipag-trade si Francis para sa Cloud Silkworm Saint Butterfly mula kay Duke Nanfeng, ang maliit na pasang magnanakaw ay hindi na naiinip gaya ng dati. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay naging kampon din ng maliit na magnanakaw na pusa at nakinig sa kanyang mga utos. Ngayong natutulog na si Francis, hindi madala ng maliit na pasang magnanakaw ang kanyang kampon dahil kailangan nitong bantayan si Francis. Ang maliit na pasang magnanakaw ay namamahala din sa mga mapagkukunan at sa 5 lason na distinct beast sa loob ng Misty Spatial World. Nakaramdam ng matinding pressure ang munting pasang magnanakaw. Ding! Ding! Inihagis ng maliit na pasang magnanakaw ang mga lumang tansong barya sa hangin at nagdulot ng kalampag ng dumaong ito pabalik sa kanyang paa. Ang munting pasang magnanakaw ay tila nabaliw sa kanyang nakita, at ang mga mata nito ay napuno ng kawalan ng kakayahan. Meow meow! Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumawag kay Francis, na parang sinasabi na kailangan niyang bayaran ito pagkatapos magising. Ikaw si Emperor Withered Shadow, ika-32 sa black screen corner. Ang matandang halimaw na si Shu ay nakatulala sa payat at kulubot na lalaki. Hindi niya inaasahan na kukuha ang Earth Spirit Hall ng isang napakalakas na assassin para pigilan siya sa pagpasok sa Mystic Light Realm.
Higit pa rito, si Emperor Withered Shadow ay nagtago sa kadiliman noong huling beses na sinubukan din niyang makalusot, ngunit wala siyang nagawa pagkatapos na mapagtanto na ang Old Monster Shoe ay mabibigo. Sa pag-iisip hanggang dito, hindi maiwasan ang matandang halimaw na si Shoe na mapalad. Earth Spirit Hall, maghihiganti ako sayo. Sumili ang puot sa mga mata ni Old Monster Shoe. Ang layunin ni Francis ay pamunuan ang baybayin, kaya halatang hindi niya bibitawan ang Earth Spirit Hall. Ngayon na ang matandang halimaw na si Shoe ay naging isang sagradong Panginoon, ang 10,000 Sacred Clan ay bumalik sa kanyang 3 star na maluwalhating araw. Magre-recruit ito ng mas maraming disipulo, ngunit magbibigay ito ng mas mahirap na pagsubok. Ayon sa utos ni Francis, ang Old Monster Shoe ay dapat manatili sa Ocean Smoke Pavilion sa halos lahat ng oras at pamilyar sa kapangyarihan ng isang Sacred Lord, kaya ibinigay niya ang pamamahala ng 10,000 Sacred Clan sa 2 pang Emperor. Nakikita ng lahat ang mga pagbabago sa 10,000 Sacred Clan, ngunit ilan lamang sa mga miyembro ng Upper Echelon ang nakakaalam ng totoong dahilan. Dahil alam nila kung ano iyon, natigilan sila. Mula sa pananaw ng 10,000 Sacred Clan Disciples, ang 10,000 Sacred Clan at Ocean Smoke Pavilion ay nagsama-sama, at ang 10,000 Sacred Clan ay babalik sa maluwalhating araw nito. Pakiramdam ng mga batang disipulong ito ay kumukulo ang kanilang dugo. Sa ibang lugar, sa Ocean Smoke Pavilion, na may isang nangungunang assassin na nagpoprotekta sa kanya, ginawa ni Clarissa ang lahat ng mas desidido. Mas naging matapang siya nang simulan niyang palawakin ang Ocean Smoke Pavilion. Mayroon silang mga mapagkukunan mula kay Francis at lakas tao mula sa 10,000 Sacred Clan. Sa loob lamang ng kalahating taon, ang kapangyarihan ng Ocean Smoke Pavilion ay hindi mas mahina kaysa sa isang puwersang may 3 bituin. Ang pagkakaiba lang ay wala silang sagradong Panginoon mismo. Lumipas ang isa pang kalahating taon, at bumalik si Supreme Emperor Dark Knight kasama ang kanyang grupo ng mga elite mula sa Black Screen Corner. Mayroong 2 emperador at 8 hari sa grupo. Ang natitira ay Great Origin Core Realms o Half-Step Kings. Sa pangkalahatan, ito ay isang napakalakas na grupo ng mga elite, at si Supreme Emperor Dark Knight ang namamahala sa pagbuo ng Assassination Organization, na kung saan ay ibabatay malapit sa Misty Moon Island Zone. Emperor Withered Shadow, bakit ka nandito? Nagulat si Supreme Emperor Dark Knight nang makita ang isang pamilyar sa Ocean Smoke Pavilion. Pareho silang top assassin ng Black Screen Corner at hindi gaanong kalakihan ang pagkakaiba sa kanilang mga rank, kaya nag-uusap sila noon at paminsan-minsan ay nagpapalitan ng impormasyon. Nagulat din si Emperor Withered Shadow at saka nagsalita, binigyan ako ni Master ng pagkakataong makapagsimula muli. Hindi ko akalain na ikaw pala ang tumanggap ng misyon na pigilan ang tagumpay ni Duke Nanfeng. Hindi ka takatakang hindi ka bumalik pagkatapos. Naging lingkod ka rin ni Master. Hehe, mapagtonto ni Master ang aking ambisyon. Tayong dalawa ay siguradong makakabuo ng isang underground assassination organization na nasa ibaba lamang ng Black Screen Corner. Napaka-ambisyosa ng Supreme Emperor Dark Knight. I don't care about that, I just like to assassinate people. Nagpakita si Emperor Withered Shadow ng malamig at malupit na ekspresyon. Sa isang lihim na bulwagan ng Earth Spirit Hall, na matatagpuan sa Ocean Earth Island Zone. Nagsama na ang 10,000 Sacred Clan at ang Ocean Smoke Pavilion. Higit pa rito, ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion na responsable sa pagkuha ng impormasyon ay napaka-aktibo. Hindi nila inilalagay ang Earth Spirit Hall sa kanilang mga mata. Karamihan sa mga boses na ito ay nagmula sa domain level kings, ngunit mayroon ding ilang peak-tier kings at emperors. Sa pinakatuktok ay isang matanda na nakasuot ng malalim na asul na damit na lumutang sa hangin. Natakpan siya ng Mystic Light Sacred Power at hindi nagsalita. Sa pag-uulat kay Grand Elder, noon, pinatay ni Francis ang 2 emperor at 16 na Void God Realm Kings ng Earth Spirit Hall. Kung hindi dahil sa pinigilan siya ni Duke Nanfeng, malamang na hindi na ako makakabalik. Ibinaba ni Emperor Landen ang kanyang ulo sa kahihiyan. Ang puwersa na tinutuluyan ni Francis ay nakipagtulungan sa 10,000 Sacred Clan, na naging isang 3-star power.
Tiyak na gusto nilang lumaban sa Earth Spirit Hall. Grand Elder, mangyaring gumawa ng desisyon. Ang matanda na lumulutang sa pinakaharap ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito nang siya ay umalis sa pag-iisa. Isang grupo ng mga eksperto sa Void God Realm ang kinatay ng isang junior. Kung kumalat ang balita tungkol dito, mawawala ng mukha ang Earth Spirit Hall. Bilang karagdagan, ang 10,000 Sacred Clan ay hindi nagtanong sa Earth Spirit Hall kung maaari silang bumangon o hindi. Ang hindi nakikitang aura ay nagpanginig sa buong kalawakan, at ang bulwagan ay tumahimik. Maraming domain level kings ang nakaramdam ng pag-freeze ng kanilang dugo, at hindi na sila makahinga. Earth Spirit Hall ang namumuno sa paligid ng mga karagatan. Malamig na tumikim si Sacred Lord Sky Splitter at nayanig ang puso ng lahat ng mga eksperto na naruroon. Ang Elders of Earth Spirit Hall ay nagpaplanong magpadala ng malakas na puwersa ng walang kapantay na mga Emperor at maraming regular na Emperor para patayin si Francis, ngunit nakatanggap sila ng balita na ang Old Monster Shoe ay pumasok sa Mystic Light Realm at personal na binabantayan ang Ocean Smoke Pavilion. Maaari lamang silang sumuko at maghintay para sa Sacred Lord Sky Splitter na lumabas sa pag-iisa. Nang makita kung gaano kagalit ang Sacred Lord Sky Splitter, alam nila na mismong ang Grand Elder ang aaksyon. Sa pag-uulat sa Grand Elder, si Francis ay nag-iisa sa Ocean Smoke Pavilion sa loob ng isang taon, ngunit ang Old Monster Shoe, na ngayon ay isang Sacred Lord, ay personal na nagbabantay dito, babala ng isang Peak Emperor sa ibaba. Higit pa rito, si Francis ay may malapit na relasyon kay Duke Nanfeng, na naging Sacred Lord din. Si Duke Nanfeng ay naging isang sagradong Panginoon din. Bumagsak ang mukha ni Sacred Lord Sky Splitter. Hindi niya inilagay ang matandang halimaw na si Shu sa kanyang mga mata dahil ngayon lang siya nakalusot, ngunit si Duke Nanfeng ay isang imperial. Kung gusto ni Duke Nanfeng na protektahan si Francis, walang magagawa ang Sacred Lord Sky Splitter. Gayunpaman, paano mapangasiwaan ng Earth Spirit Hall ang baybayin kung bibitawan nila si Francis, na pumatay sa 2 Emperor at higit sa 10 hari ng Earth Spirit Hall. Hindi pa banggitin na si Francis ay isa sa pinakamalaking benepisyaryo ng Divine Illusion Dimension at nakakuha ng maraming substandard na sandata ng Diyos. How dare Francis pumatay ng mga tao mula sa aking Earth Spirit Hall? Ako ay personal na kikilos, sabi ng Sacred Lord Sky Splitter sa malakas na tono at pagkatapos ay nawala sa kadiliman. Ang mga elder sa loob ng Secret Hall ay napuno ng pananabik. Ang ilan sa kanila ay nakaligtas sa pagpatay kay Francis. Kailangan kong talakayin ito kay Duke Nanfeng, ngunit bago iyon. Ang Sacred Lord Sky Splitter ay naging bola ng liwanag at mabilis na tumawid sa walang limitasyong karagatan. Pagkalipas ng 3 buwan, pumasok siya sa isang maulap na kagubatan. Bago bumaba ang Sacred Lord Sky Splitter, isang boses ang tumunog sa kanyang kaluluwa, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat ikaw ang nagbabantay sa Earth Spirit Hall? I've come to find you, old ghost, so of course there's something good, nakangiting sabi ng Sacred Lord Sky Splitter bago pumasok sa kailaliman ng maulap na kagubatan. Ang kakaibang kagubatan ay mayroon lamang isang simple at pangit na bahay na gawa sa kahoy sa tabi ng batis, ngunit walang mga buhay na bagay sa loob ng 10,000 milya. Tell me what you want. Get straight to the point, dahan-dahang sabi ng isang kulubot na matanda sa loob ng kahoy na bahay. Ilang daang taon na kitang hindi nakikita at ganoon ka pa rin. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ng Sacred Lord Sky Splitter. Alam niya ang personalidad ni Old Ghost, kaya diretso siya sa punto. Wala siyang gaanong kumpiyansa sa pakikipagnegosasyon kay Duke Nanfeng ng mag-isa, lalo na ngayong nakalusot na ang huli sa Mystic Light Realm. Kung sasama si Old Ghost, naniniwala siya na hindi sasaktan ni Duke Nanfeng ang 2 Sacred Lords at ang mga puwersang nasa likod nila para sa isang junior lang. Higit pa rito, maaari nilang alisin ang 10,000 Sacred Clan ng magkasama. Ang isang 3-star power ay sapat na para sa coastal region. Ang Old Ghost ay may kakaibang ekspresyon habang nakatingin sa Sacred Lord Sky Splitter na may kumikislap na mga mata.
Makipag-ayos kay Duke Nanpeng, pagkatapos ay patayin ang bagong Sacred Lord ng 10,000 Sacred Clan at isang Void God Realm Jr. Haha, walang makakatakas sa iyong mga mata, ibinuko ng Sacred Lord Sky Splitter ang kanyang mga kamay at sinabi. Bakit kailangan mong kumilos laban sa isang normal na Void God Realm Jr.? Dapat si Francis ang junior na iyon, di ba? Nagsimulang tumawa ng masama si Old Ghost. Ang ilang mga balita tungkol sa Divine Illusion Dimension ay pumasok sa kanyang mga tainga. Pagkatapos ng lahat, ang Divine Illusion Dimension sa pagkakataong ito ay ibang-iba sa nakaraan. Tama. Ikaw at ako ay pupunta muna sa pakikipag-ayos kay Duke Nanpeng, at naniniwala ako na bibigyan niya tayo ng mukha. Pagkatapos ay pupunta tayo at papatayin ang matandang halimaw na si Shu. Malungkot ang mga mata ng Sacred Lord Sky Splitter na iminungkahi niya. Umikot ang mga mata ni Old Ghost nang ipakita niya ang isang nakamamatay na ekspresyon, gusto ko ang kalahati ng mga ari-arian ni Francis. Sa gitnang mga rehiyon ng Continent Zone, sa loob ng isang malaking gusaling sakop ng Providence na kabilang sa Great Gun Imperials. Sa isang maluwalhating bulwagan, ang ika-13 prinsipe ay labis na nasasabik, Ina, totoo ba ito? Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Nakipag-ugnayan na ang iyong ama sa Grand Elder ng Duanmo family. Sa harap ng ika-13 prinsipe ay nakatayo ang isang magandang babae na nakasuot ng gintong korona. Nakasuot siya ng ginto at pilak na damit at may nakasulat na pagmamahal sa buong mukha niya. Isang nasa malapit na lalaki ang lumakad. Darius, lahat ito ay salamat sa iyong ina. Ilang beses niyang sinabi sa Sacred Emperor kung gaano mo kamahal si Angelica. Salamat, inay. Ang puso ni Darius ay napuno ng kagalakan. Ni hindi niya maisip kung paano malapit nang yakapin ang Angelica na nagustuhan niya. Dahil dito, marami pang puwersa ang sumali sa aming panig at susuportahan ka. Kumislap ang mga mata ng makapangyarihang lalaki, at alam ni Darius ang ibig sabihin ng kanyang tiyuhin. Hindi bibigwin ni Darius ang pag-asa ni na inay at tiyo. 70% ang tiwala ko sa pagiging Crown Prince. Kahit si Kuya Second Prince ay maaaring hindi ko kakampi. Si Darius ay lubos na nagtitiwala. Hahaha, mukhang naka-recruit din si Darius ng mga malalakas na katulong. Nagsimulang tumawa ang makapangyarihang lalaki. Ang ikalawang prinsipe ay ang pinakamatandang prinsipe at isa sa mga paborito para sa pagiging Crown Emperor. Siya ay napakatalino at naghanda ng halos 100 taon para sa labanang ito. Dahil naglakas loob si Darius na sabihin ang ganoong bagay, nangangahulugan ito na lubos siyang kumpiyansa. Kasabay nito, sa loob ng silid ng isa pang prinsipe, isang kakaibang kabataan ang naglakad pabalik-balik sa kanyang gintong damit. Damit, gaano ba kagusto si Father kay Darius para ayusin niya ang kasal sa Duanmo family? Hindi ba't pinipilit niya ng Duanmo family na suportahan si Darius? Ang mga mata ng binata ay kasing talas ng kidlat habang umuungal. 7th Prince, please calm down. Wala tayong magagawa. The Sacred Empress is the 13th Princess Mother, malumanay na sabi ng isang lalaking nakaputi na may puting jade na mukha sa harap ng 7th Prince. Ngunit ang lahat ng ito ay ginagawang mas mataas ng kaunti ang panimulang punto ng ika-13 prinsipe. Ang labanan para maging Crown Prince ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang mas maraming puwersang sumusuporta sa kanila. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.